Sunod-sunod na alaala ni Melody Swordheart ang lumitaw. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang pisngi. At si Senior Brother Austin pa, dahil masyado akong naging pabaya. Nang malapit na siyang tamaan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha, tigilan mo na. Lumitaw si Austin Cloud mula sa likuran. Nagsalita, bitawan mo ang aking junior sister. Agad na lumingon si Evil Cloud Ancestor para tingnan siya. Umiiyak na tinawag ni Melody Swordheart si Senior Brother Austin. Lumingon ang matanda, tinitingnan ang paligid. Saan galing ang cultivator na ito ng Spirit Palace Realm? Pinatay na ni Elder Austin ang Blood Plot number 2. Bamantong hininga siya. Nagsalita, huwag ka nang tumingin. Ako lang mag-isa rito. Nag-aalalang sumigaw si Melody Swordheart. Senior Brother Austin, tumakas ka na. Hindi mo siya kalaban. Tuwang-tuwa na tumawa si Evil Cloud Ancestor. Kung nagpakita ka na, mabilis siyang sumugod kay Austin Cloud. Kung gayon, magsimula tayo sa iyo. May kalmadong ekspresyon. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Sinira ang sunod-sunod na mga pirasong lumilipad patungo sa kanya. Ang mga pulang mata ay nakatitig ng husto. HMPH. Ang kamay ni Evil Cloud Ancestor ay puno ng sariwang dugo. Numero 3. Ikaw. Lumapit si Amber para harangan si Melody Swordheart. Paano nangyari ito? Nanginginig siya sa galit. Ito ang blood clot na muli kong pinasigla mula sa aking sariling spirit blood. Ang lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong blood clot. Kahit gaano kalakas ang secret treasure o divine ability, hindi ito masisira agad. Mabilis ding sumugod si Violet. Ginamit ang kadena para atali si Evil Cloud Ancestor. Tama na ang salita. Tanggapin mo ito. Numero 4. Ikaw rin. Malakas niyang itinulak ang tungkod sa kanyang kamay. Nakatali siya ng kadena. Pagkatapos ay kinaladkad. Pinaikot ni Amber ang sandata sa kanyang kamay. Isang malaking pagsabog ang naganap. Ang espasyo sa paligid ay malubhang nasira. Mamatay ka na. Pagkatapos mangyari iyon, isang butas na lamang ang natira sa lugar na iyon. Nalilitong lumingon si Melody Swordheart kay Austin Cloud. Nagtataka siyang tinawag. Senior Brother Austin. Nagtanong si Melody Swordheart, habang kalmado siyang tiningnan ni Austin Cloud. Ano ba talaga ang nangyari? Lumapit din si Amber. Nagtatanong, Fellow Daoist Austin, ano ba talaga ang ginawa mo? Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Ngumiti, gumamit lang ako ng kaunting pandaraya. Oras na para paalisin ang blood clot sa loob ng subconscious. Natuklasan ko na ang mga ugat ng buto ay pumulupot na sa inyong true spirit. Isang pulang bagay na may kakaibang hugis. Natakot akong masira ang true spirit, kaya tinanggal ko lamang ang buto na nasa labas. Isang hiwa ang pumutol sa mga ugat sa labas. Ngunit nangangahulugan ito na maaari kayong muling makontrol anumang oras. Kaya't nag-iwan ako ng ilang guhit ng sword chi sa inyong subconscious. Kapag muling pinaganya ng Demon Sect Elder ang buto ng blood plot, puputulan ito ng sword chi na ito. Tahimik na nakinig si Amber at Violet. Sa kritikal na sandali, marahil ay mababago nito ang sitwasyon. Nagmamadaling yumuko si Amber. Nagsalita rin si Violet. Ganoon pala. Napaka-maingat pala mag-isip si fellow Daoist Austin. Humahanga ang inyong lingkod. Malungkot ang mukha ni Melody Swordheart. Yumuko. Nagtatanong kay Austin Cloud. Senior Brother Austin, bakit hindi ka nakipag-usap sa akin? Paano kung nabigo? Nag-aalalang tiningnan niya si Austin Cloud. Na nagpalito sa kanya. Nagtagumpay na tayo. Ano pa ang ikinababahala mo? Itinaas ni Austin Cloud ang kamay sa baba. Humajek-jek. Junior sister, huwag kang malungkot dahil hindi mo nakuha ang ulo. Sa pagkakataong ito, ikaw ang pinakamahalagang tao sa pagkatalo sa Demon Sect Elder. Nagulat na nagtanong si Melody Swordheart. Talaga, nagsimula siyang magpaliwanag. Kung hindi ko itinago sa iyo, Junior sister, paano ko magagamit ang pinakatotoong pag-arte para lokohin ang Demon Sect Elder? Mabilis ding sumingit si Amber. Tama, kung hindi rin kami ganoon kadaling makakalapit sa matandang iyon. May naisip si Melody Swordheart. Pagkatapos ay nagsalita, tumayo rin si Austin Cloud sa tabi. Sumasang-ayon. Mukhang tama nga. Tiningnan niya si Austin Cloud nang may paghanga. Senior Brother Austin, kahit mababa ang iyong cultivation, hindi ko inaasahan na isa ka palang taong magaling sa estratehiya. Isang matalinong taong nakakakita sa lahat ng bagay. Ngumisi si Austin Cloud na nakatayo sa tabi.
Tahimik siyang ngumiti, may iniisip. Natapos ko na ang trabaho bago pumasok. Hindi ba't maaari akong magbakasyon ng mas maaga? Biglang may ingay na nagpagulat kay Austin Cloud. Sa ibaba, patuloy na tumatayo si Evil Cloud Ancestor. Pinapagana ang formation. Ano? Bakit muling pinaganya ang Great Array Condensing Heaven Blood Refinement? Nagtataka silang apat. Hindi kaya hindi papatay ang isang iyon. Tumingin siya sa ibaba, nanginginig. Peste. Alam ko na. Ang mga bagay na tulad ng maagang bakasyon. Hindi talaga para sa akin. Itinukod niya ang kamay sa lupa. Dahan-daang tumatayo. Ang blood clot na nakahandusay doon ay gumalaw din. Iyon ang blood clot number 1 at ang corpse blood number 2. Tumayo si Evil Cloud Ancestor. Umunat. Isang liwanag ang lumabas mula sa gitna ng kanyang tiyan. Tumingin si Austin Cloud sa ibaba. Pagkatapos ay nagtanong, ano ang pinipino niya? Mula sa katawan ni Evil Cloud Ancestor. Isang sandata ang dahan-daang lumalabas. Mabilis na umatake si Melody Swordheart. Huwag kang mayabang. Asher Cloud Sword Art. Dumilim ang mukha ni Evil Cloud Ancestor. Naglabas siya ng isang sandata mula sa kanyang tiyan. Mula sa itaas, sumugod siya kay Evil Cloud Ancestor. Break yung sword stance. Walang tigil siyang huminga. Pagkatapos ay nagsalita. Phew, huli na. Itinaas ni Evil Cloud Ancestor ang sibat sa kanyang kamay. Sinalagang atake ni Melody Swordheart. Ngumiti siya ng tuso. Kumpleto na ang Great Array Condensing Heaven Blood Refinement. Ipinikit niya ang isang mata. Tinitingnan ang nanginginig na espada sa kanyang kamay. Hindi maganda. Iyon ang huli kong sword strike. Lumingon si Melody Swordheart. Mga kasama, naubos na ang ating spiritual energy. Umatras muna tayo. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang tumakbo. Ngunit si Austin Cloud ay nakatayo pa rin doon. Mahinahon siyang nagsalita. Mauna na kayo. Malapit na ang oras ko. Lumingon ang grupo kay Austin Cloud. Ha, Senior Brother Austin. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo. Biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Gusto ninyong tumakas. Isang bagay ang mabilis na sumugod sa kanila. Mabilis nitong hinawakan ng mahigpit ang tatlo. Sumigaw si Evil Cloud Ancestor mula sa malayo. Mga hamak, ang susunod ang tunay na impyerno. Sinubukang makawala ni Amber. Nakakainis. Naubos na ang spiritual energy ko. Kung hindi, paanong mahuhuli ako? Hindi ba natin mapapatay ang isang ito? Tiningnan ni Melody Swordheart siya. Nag-iisip, kanina, ikalimang antas lamang siya ng Purple Mansion Realm. Bakit ngayon? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagngangalit ang ngipin. Ikawalong antas. Nagtanong si Amber at Violet. Nakakainis. Tayong apat ang ginamit na sakripisyo. Nandito tayong lahat. Paano niya nakumpleto ang Great Array Condensing Heaven Blood Refinement? Hindi kaya sinipsip niya mula sa dalawang blood clot na iyon. Ngumiti si Evil Cloud Ancestor ng tuso. Sumasagot. Tama ka. Si numero 1 at numero 2 ay orihinal kong mga koleksyon. Ngunit hindi ko inaasahan na matatalo ninyo sila. Nahihirapang nagsalita si Amber. Pero hindi pa rin tama. Kahit kayang harapin ni numero 1 ang dalawa. Ang lakas ni numero 2 ay hindi rin naman mas mababa sa atin. Kung pagsasamahin kaming lahat, 3 lang kami. Tila may napagtanto siya. Itinaas niya ang sibat sa kanyang kamay. Tumawa ng malakas. HMPH. Tama. Kasama ako. Maaari rin akong maging sakripisyo. Itinutok niya ang sibat sa harap. Pagkatapos ay nagsalita. Ang demonic embryo ng Crimson Refined Demonic Weapon ang unang hakbang para pamunuan ng Demon Lord ang mundo. Nagulat silang dalawa sa kanyang sinabi. Crimson Refined Demonic Weapon. Nagsimulang magbilang pabalik si Austin Cloud na nakatayo sa tabi. 5, 4. Senior Brother. Ano pa ang tinitingnan mo? Nag-aalala ang mukha ni Violet. Nakasulat sa mga sinaunang kasulatan. Ilang libong taon na ang nakalipas. Nang unang lumitaw ang demonic weapon. Hindi mabilang na mga disipulo ng tamang landas ang pinatay. Karamihan sa mga teritoryo ay napunta sa kamay ng Demon Sect. Ang mga eksperto sa Ascension Realm ng 5 rehiyon ng Central Continent ang nagsama-sama para sirain ang Crimson Refined Demonic Weapon at tapusin ang kalamidad na ito. Patuloy pa rin siyang nagbibilang pabalik. 3. Tumawa ng malakas si Evil Cloud Ancestor. Haha, munting demonyo. Talagang hindi mo alam ang mabuti sa masama.
hanggat isasama ang katawan at pipinuhin ang kaluluwa. Ang demonic embryo ay maaaring maging isang kumpletong Crimson Refined demonic weapon. Patuloy na nagbibilang si Austin Cloud. 2. Itinaas niya ang sandata. Ngayon, kayong apat ay mapalad na magiging sakripisyo para sa pagbubukas ng demonic embryo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tunog. HMPH. Nakatitig siya sa bagay sa kanyang kamay. Habang si Evil Cloud Ancestor ay walang maintindihan. Anong tunog iyon? Ipinikit ni Austin Cloud ang mga mata. Bumantong hininga. Dumating na ang snake hour. Oras na para magtrabaho. Nagtataka siyang tinanong. Magtrabaho? Ano iyon? Biglang isang hiwa ang pinakawalan. Na nagpagulat kay Evil Cloud Ancestor. Nataman siya. Dumura ng dugo. Tumalsik ng malayo. Ang kanyang blood clot ay nahati sa dalawa. Kumunat ang noo ni Austin Cloud. Nagsalita. Ibig sabihin niyan, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Sa manipis na hamog na bumabalot sa kabundukan. Si Austin Cloud ay matikas na nakatayo sa likuran ni Melody Swordheart. Na may mga matang puno ng pagkalito at pagkagulat. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Ang Sword Chi kanina. Ikaw ba ang gumawa? Umalis na kayong lahat. Ipaubaya niyo na sa akin ang lugar na ito. Nakatayo si Austin Cloud doon ng may kalmadong anyo. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Melody Swordheart. Nakatayo ang babae doon. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit, Senior Brother Austin, mga Junior Sister, umalis na kayo agad dito. Maglagay kayo ng Spirit Lock ng Talisman Sky Array para protektahan ang nayon. Natatarantang nagsalita si Melody Swordheart. Nanginginig ang boses. Walang tigil na pinapayuhan si Austin Cloud. Senior Brother Austin, sino ang elder na pumatay sa blood clot number 2 kanina? Tawagin mo siya rito. Kung tayo lang, hindi natin siya kakayanin. Sa sandaling ito, napansin ni Austin Cloud ang likuran ni Melody Swordheart. Unti-unti ring lumapit ang dalawang babae. Sumasang-ayon. Ngayon, isinakripisyo na niya pati ang sarili niya. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa ikawalong antas ng Spirit Palace Realm. Kahit pagsamahin pa nating lahat. Tama, fellow Daoist Austin. Huwag mo nang pilitin. Sa harap ng nag-aalalang mga mata ng dalagita. Matigas pa ring sinabi ni Austin Cloud. Huwag kang mag-alala. Tiningnan niya si Melody Swordheart. Ang gwapong mukha at malalim na ekspresyon sa manipis na hamog ay hindi may iwasang magpakilig. Matatapos din ito agad. Sa ibaba. Manipis na usok ang umaakyat mula doon. Kasama ang mga nakakatakot na pulang bagay na lumulutang sa ere. Humihingal si Evil Cloud Ancestor. Nakaluhod sa lupa. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng sable na malalim na nakabaon sa lupa. Napapalibutan ng mga kumikislap na puti at lilang kuryente. Ang Sword Chi kanina, paano nangyari iyon? Malinaw na nasa Spirit Palace Realm lamang siya. Nanginginig na tumayo si Evil Cloud Ancestor. Nanginginig ang mga binti sa lupang puno ng bitak. Walang hiyang bata. Anong secret treasure ang ginamit mo kanina? Nakatayo si Austin Cloud sa itaas. Malamig na nakatingin sa ibaba. Para harapin ka. Kailangan pa ba ng secret treasure? Sa ibang direksyon. Tahimik na umalis si Melody Swordheart kasama ang dalawa pa. Lumakad si Amber sa likuran. Hindi maiwasang mag-alala nang iwan si Austin Cloud na mag-isang haharap sa hamon. Fellow Daoist Austin, iiwanan ba talaga natin siya? Talaga bang may paraan si Senior Brother Austin para harapin si Marcus Inc? Ang taong kanilang inaalala, si Austin Cloud, ay nakatayo sa harap ng atake ng kalaban. Ngunit wala siyang anumang senyales ng paglaban. Mamatay ka na. Isang malakas na pulang atake na parang apoy na sumusunog sa espasyo ang direktang tumama kay Austin Cloud. Ang puwersa ay kumalat sa lahat ng dako. Sa kanyang lakas na nasa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Mamamatay siya agad sa isang tama nito. Lumilipad si Melody Swordheart sa ere. Ang katawan ay umiikot na parang hangin. Ang buong espasyo sa paligid ay tila tumahimik. Tanging ang humuhuning hangin at ang kanyang mabilis na paghinga na lamang ang naririnig. Hindi ko alam, ngunit naniniwala ako kay Senior Brother Austin. Sunod-sunod na maliliit na alaala tungkol kay Austin Cloud ang biglang lumitaw sa kanya. Ang imahe ng isang matangkad at marangal na binata. Mayroon akong isang uri ng pil na makakatulong sa inyong maging immune sa lason ng insenso sa loob ng 3 oras. Nag-iwan ako ng ilang guhit ng Sword Chi sa inyong subconscious.
Kapag muling pinaganya ng Demon Sect Elder ang buto ng Blood Plot, puputulan ito ng Sword Chi na ito. Muling malinaw na lumitaw ang mga alaala sa isip ni Melody Swordheart. Mula nang bumaba ako sa bundok, lahat ng desisyon ni Senior Brother Austin ay hindi nagkamali. Junior Sister, masyado pang kaunti ang iyong karanasan sa mundo. Hindi ka maaaring maging ganito kawalang ingat. Ang pagliligtas ng tao ay parang pag-apula ng apoy. Kung gagawin ng sabay-sabay, mas mabilis, di ba? Sa sandaling ito, sa kabilang banda, ngumisi si Austin Cloud. Sa likod ng hamog, lumitaw si Austin Cloud pagkatapos ng matinding atake ni Evil Cloud Ancestor. Ang mga pulang mata ay parang apoy na walang tigil na nagliliyab. Nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa ibaba. Nagngangalit ang ngipin. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita nang makitang si Austin Cloud ay hindi man lang natinag. Ano ba talaga ang batang ito? Sa sandaling ito, sa kabilang banda, mabilis na sumugod si Melody Swordheart at Amber na parang mga lilang asul na liwanag. Tulad ng dalawang maningning na kidlat, nag-iiwan sa likuran ng mga malabong guhit ng liwanag sa espasyo. Nang bumaba sila sa bayan, bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at umalingaw-ngaw ang tunog sa lahat ng dako. Ang kanyang mahahabang daliri ay maliksing gumalaw. Mga mapusyaw na enerhiya ang pumulupot sa dulo ng kanyang mga daliri. Mabilis na nagpakawala ng isang teknik si Melody Swordheart. Ang espada sa kanyang kamay ay parang kidlat na tumagos sa kalangitan. Malakas at maningning ang liwanag na lumabas. Sa isang iglap lamang, ang treasure na Asher Bow ay lumipad paitaas na parang itinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Dumaan sa espasyo, kumawala sa kanyang kamay, sumugod paitaas. Pagkatapos ay huminto sa gitna ng malawak na espasyo. Isang maningning na harang ang bomb alot sa bayan. Bumubuo ng isang matibay na formation. Dahan-daang lumipad paitaas ang treasure. Isang malabong liwanag ang bomb alot dito. Unti-unting kumakalat sa buong bayan. Mula sa malayo, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Austin Cloud. Isang maliit ngunit napakahalagang senyales. Hindi maiwasang magliwanag ang kanyang mga mata. Ipinag-cross ni Austin Cloud ang mga braso. Ang mukha ay napaka-komportable. Sa pagkakataong ito, maaari na akong lumaban ng malaya. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Evil Cloud Ancestor ang kanyang sandata. Siya, na may puting buhok, ay baliw na sumugod kay Austin Cloud. Haha, hindi mo siguro inaakala na iyon na ang buong lakas ko kanina. Ano, nakatayo pa rin doon si Austin Cloud. Hindi man lang nagmamadaling kumilos. Ang anyo ay kalmado. Nakatayo pa rin siya ng matatag. Ngunit wala siyang anumang balak na umatake. Ang hangin sa paligid ay tila tahimik. Hindi sa gusto kong sabihin. Pero anumang teknik ang mayroon ka. Ilabas mo na lahat. Kung hindi, mamaya, mawawalan ka na ng pagkakataon. Dahil sa pang-aasar, nagdilim ang mukha ni Evil Cloud Ancestor sa galit. Mga itim na enerhiya ang pumulupot sa kanyang katawan. Bumubuo ng malalaking aipo-aipo. Ang kanyang teknik, sa harap mismo ni Austin Cloud, ay naglabas ng napakalakas na puwersa. Mga patong-patong na enerhiya ang bomb alot sa espasyo. Blood Demon Slash. Nagdulot ito ng pagkasira sa hangin sa paligid. Nabitak ang lupa at mga bato. At lahat ay nasira sa ilalim ng lakas na iyon. Tumawa si Evil Cloud Ancestor. Kumunat ang kanyang dalawang kilay. Ang ngiti ay naging mabangis at malupit. Ngunit nang unti-unting mawala ang hamog, isang imahe ang nagpagulat sa kanya. Ikaw, si Austin Cloud ay nakatayo pa ring matatag sa gitna ng mapanirang unos. Na parang walang anumang makakatinag sa kanyang lakas. Hindi ba? Itinaas ni Austin Cloud ang dalawang kilay. Ganoon lang ba? Lalong nagpabaliw ito kay Evil Cloud Ancestor. Sukdulan ng galit, walang tigil siyang iwinasiwas ang kamay. Nagpapakawala ng matitinding atake. Naghahanap ka ng kamatayan. Naging mabangis ang kanyang mukha ngayon. Ang mga pulang mata ay parang apoy na puno ng galit at puot. Patuloy na ginamit ni Evil Cloud Ancestor ang lakas. Ang eksena ngayon ay puno ng katatakutan. Nakatayo pa rin doon si Austin Cloud. Matatag na parang bato sa gitna ng bagyo. Lalong nagalit si Evil Cloud Ancestor. Tumawa. Demonic Light Heaven Annihilation. Mula sa malayo, kung saan pinoprotektahan ng treasure ang bayan. Ngunit sa kabilang banda, ang paninira ni Evil Cloud Ancestor ay lumikha ng isang magulo at nakakatakot na larawan.
Ang tatlong nasa loob ng proteksyon ay hindi maiwasang huminga ng malamig. Diyos ko, ito ba ang lakas ng demonic weapon? At si Melody Swordheart, hindi maitago ng kanyang maliit na mukha ang pag-aalala. Nagdikit siya ng mga palad. Senior Brother Austin, kasabay nito, sa labas, humihingal si Evil Cloud Ancestor. Kumunat ang kanyang mukha, lalong nagalit siya. Napapalibutan pa rin ng malakas na pulang enerhiya. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi na tulad ng dati. Ang pulang apoy sa kanyang mga mata ay tila nagsisimulang kumupas. Sinasabi ko sa iyo, phew, nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa gitna ng mga nagniningas na pulang dragon. Muling inasar ni Austin Cloud. Ang cultivation skill. Hindi porke maganda ay ayos na. Ano? Gaano man kaganda ang skill? Kung hindi tatama, ano ang silbi nito? Sa sandaling ito, gumalaw si Austin Cloud. Isang mabilis at tiyak na galaw. Mga berdeng enerhiya ang sumugod paitaas. Banayad ngunit malakas, na parang matatalas na liwanag na dumadaan sa ere. Direktang tumama ang mga ito sa mga puwersang nilikha ni Evil Cloud Ancestor. Nagulat si Evil Cloud Ancestor. Hindi nakakilos. Ang asul na enerhiya ay ganap na pumihil sa kanyang nagniningas na pulang enerhiya. Haha, nanaginip ba ako? Tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinagpawisan ng malamig si Evil Cloud Ancestor. Tumawa siya. Paano nangyari ito? Siguradong ilusyon lang ito. Nakatingin si Austin Cloud mula sa itaas. Mahina hong nagsalita. Iniisip mo ba kung bakit ang isang maliit na cultivator na nasa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm na tulad ko ay kayang kontrolin ka ng ganoon kadali? Napakasimple. Dahil naging matalas ang kanyang mga mata. Isinelyo ko ang aking sariling realm. Tila huminto ang espasyo. Tahimik at tensyonado. Hindi na nag-alinlangan si Austin Cloud. Itinaas niya ang mga kamay. Matitinding enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Cross Demon Slash. Mula noon hanggang ngayon, hindi ako nang ahas na maglinang sa harap ng ibang tao. Natatakot na sa kaunting pagkakamali ay magdudulot ng kalamidad. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Multiple Demon Annihilation Cannon. At saka, bilang disipulo ng sekta, ang masyadong pagpapakitang gilas ay hindi rin naman magandang bagay. Malinaw ngunit napakaliwanag din ng kanyang mga mata. Sabi nga nila, habang lumalakas ang kakayahan, dumarami rin ang problema. Napapalibutan si Austin Cloud ng isang malakas na asul na enerhiya. Kasama ang mga pumupulupot na enerhiya. Patuloy na umaatake, na nagpatakbo kay Evil Cloud Ancestor sa isang iglap. Para mamuhay ng comfortable, kailangan kong itago ang aking tunay na lakas. Peste. Tumakbo si Evil Cloud Ancestor habang nagpapakawala ng mga teknik para salagin ang mga atake. Baliw. Baliw ka. Hindi binigyan ni Austin Cloud ng pagkakataon si Evil Cloud Ancestor na tumakas. Tumigil ka. Pinapayagan ba kitang umalis? Marahas na hinayla pabalik si Evil Cloud Ancestor. Sa kanyang mga matang puno ng takot. Sa sandaling ito, mahigpit na ikinuyom ni Austin Cloud ang kamao. Paulit-ulit mo akong ginugulo sa aking pamamahinga. Nagniningning ang asul na enerhiya. Itinaas niya ang espada hanggang sa dibdib. Sinaktan mo ang aking mga kasama. Pinilit mo akong kumilos ng mas maaga. Sa likuran, nakatayo pa rin si Austin Cloud sa dating pwesto. Ang anyo ay kalmado. Tumakas na si Evil Cloud Ancestor bilang isang pulang guhit na palm unit sa espasyo. Ikaw, huwag kang lumapit dito. Bahagyang kumunat ang 2 kilay ni Austin Cloud. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Agad siyang umatake. Direktang tumama kay Evil Cloud Ancestor. Azure Cloud Mysterious Sword. Sa mga matang puno ng takot, sumigaw si Evil Cloud Ancestor. Hindi. Pagkatapos noon, tumigil ang tunog. Ang kanyang anino ay hindi na makalaban. Bumagsak. Lumitaw ang sikat ng araw. Senyales na tapos na ang labanan. Nakatayo si Austin Cloud sa itaas. Nakatingin sa tanawin na mas malinaw na ngayon. Malamig ang kanyang mga asul na mata. Bahagyang gumalaw ang mahahabang pilik mata. Tiningnan niya ang sandata ni Evil Cloud Ancestor na nakasaksak doon. Sa gitna ng matataas na bundok at malalim na karagatan. Walang tigil na humahampas ang malalakas na alon sa matutulis na bato. Lumilipad si Austin Cloud sa gitna ng hindi mabilang na malalaki at maliliit na hangin. Sa ibaba niya ay ang boses na puno ng pag-aalala. Fellow Taoist Melody.
Itong si Senior Brother Austin mo ba talaga ay nasa Spirit Palace realm lamang? Si Melody Swordheart kasama si Violet at Amber ay labis na natataranta sa eksena sa harap nila. Si Amber naman ay walang tigil na pinagpapawisan. Sukdulan ng tensyon sa kanyang mukha. Ang lakas ng sword strike na ito ay may kukumpara sa isang cultivator na nasa Ascension Realm. Talaga bang hindi siya elder ng Asher Cloud Sword Sect ninyo? Talagang mahirap paniwalaan. Sa sandaling ito, si Melody Swordheart ay naluluha na rin sa takot. May kaunting sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Naisip niya, kaya pala, ang realm ni Senior Brother Austin ay matagal nang nalampasan ang lahat ng disipulo ng Asher Cloud Sword Sect. Habang lalo niyang iniisip, lalong nalulungkot si Melody Swordheart. Hindi may tago, ang kanyang dalawang pisngi ay hindi sinasadyang namula. Kung ikukumpara sa kanya, ano ba ang titulo kong core disciple? Biglang isang hindi inaasahang puwersa ang sumalakay, na nagpagulat kay Melody Swordheart. Agad na umiwas ang tatlo sa mga malalakas na spiritual energy na humahabol para umatake. Hindi maganda, masyadong malakas ang spiritual energy sa labanan. Malapit nang masira ang Spirit Lock ng Talisman Sky Array. Humarap si Melody Swordheart kay Amber at Violet. Maliit ang kanyang anyo, kahit nanginginig ang buong katawan. Matigas pa rin niyang inilagay ang kamay sa dibdib. Malinaw na sinasabi, Fellow Taoist Amber, Fellow Taoist Violet, ilikas ninyo agad ang mga taga-nayon. Ako ang mananatili rito para lumaban. Hindi pa natatapos magsalita, pinalibutan na siya ng spiritual energy. Mahigpit na itinali, na nagpadama sa kanya ng matinding sakit. Dugo ang unti-unting damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Kinagat niya ang ngipin. Tiniis. Patuloy na inaayos ang bitak sa ligtas na hangganan. Kahit papaano, mailigtas ko ang buhay ng mga taga-nayon. Isang kamay ang hindi inaasahang marahang inilahad. Tinutulungan si Melody Swordheart na dahan-daang ayusin ito. Natigilan siya. HMPH. Paglingon niya, napansin ni Melody Swordheart na si Austin Cloud ay malapit na. Dinagdagan niya pa ng lakas. Ganap na nagtagumpay sa pag-aayos ng mga piraso ng hangganan. Ang mga tao sa ibaba ay hindi rin gaanong nag-aalala. Sabay-sabay na tumingala, sinusubaybayan ang buong proseso ng apat. Bahagyang ngumisi si Austin Cloud. Ayos na, alisin na ang formation. Si Melody Swordheart ay parang batang naghihintay sa pag-uwi ng ina. Masaya siyang sumigaw. Senior Brother Austin. Ang tahimik na tanawin ay bumalik sa dati nitong anyo. Tahimik na bumaba sa lupa ang apat. Sa gitna ng pasasalamat ng mga cultivator. Taimtim na nagdarasal. Maraming salamat, Immortal Master. Habang si Amber at Violet ay nagpapahayag ng hindi na kailangang maging formal. Sa likuran, biglang bumulong si Melody Swordheart kay Austin Cloud. Senior Brother. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang ekspresyon ay puno ng hinanakit, na parang matagal na siyang nagtitiis ng maraming sama ng loob. Napakalakas mo pala. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Akala niya ay magpapaliwanag ng husto si Austin Cloud. Ngunit kinamot lamang niya ang ulo. Nahihiya, nanlalaki ang mga mata. Nagkukunwaring walang alam, na hindi mapaniwalaan ni Melody Swordheart. Junior sister, ano ang sinasabi mo? Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. Salamat sa sword talisman na ibinigay sa akin ni Master. Kaya ko natalo ang Demon Sect Elder na iyon. Ang sinabi ni Austin Cloud ay nagpagulat sa kanilang tatlo. Sabay-sabay na nagtanong. Ha? Nagtataka si Melody Swordheart. Ang sword strike kanina. Hindi ba ikaw ang nagpakawala? Malungkot na mumuso si Austin Cloud. Bumantong hininga. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Siyempre hindi ako. Nasa ika-6 na antas lamang ako ng Spirit Palace Realm. Paanong magkakaroon ako ng ganoong lakas? Mahinang nagsalita si Austin Cloud. Salamat sa inyong tatlo na desperadong lumaban. Kaya nagkaroon ako ng oras para i-activate ang sword talisman na ibinigay sa akin ni Master. Nakatulalang nakatingin sa kanya ang tatlo habang nakangiti siya ng malapad. Nagkukwento. At saka, si Marcus Inc. ay naubusan na ng lakas dahil sa inyo. Kaya't direktang napatay siya ng sword talisman. Mayabang na sinabi ni Austin Cloud na may kumikinang na mga mata. Nagkataon lang na maswerte ako. Hinimas ni Melody Swordheart ang baba. Sinusubukang alalahanin ang sandali ng labanan. Maingat niyang sinuri ang bawat maliit na detalye. Bigla siyang may napansing hindi tama.
Ngunit naiwasan mo rin ang lahat ng atake ng Demon Sect Elder. Ipinag-cross ni Melody Swordheart ang mga braso. Nagdududang sinulyapan si Austin Cloud, na nagpangiti lamang sa kanya. Kinamot niya ang ulo, nahihiyang umamin. Ito, sa totoo lang. Pangunahin akong nagal inang ng Dunshu, escape techniques, at Shenfa, movement techniques. Kaya't madali kong naiwasan. Inilahad ni Austin Cloud ang kamay kay Melody Swordheart. Maalalahan ang sinasabi. Alam mo naman iyon, Junior Sister. Ang aking master. Ang Hall Master. Ang numero 1 escape artist ng sekta. Hindi binitawan ni Melody Swordheart si Austin Cloud. Nagmamadaling nagtanong hanggang sa huli. Kung gayon, paano ang Spirit Lock ang Talisman Sky Array kanina? Para ma-stabilize ang buong formation ng ganoon. Hindi iyon magagawa ng isang nasa Spirit Palace realm. Walang magawa si Austin Cloud kundi kunin mula sa kanyang damit ang isang kumikinang na berdeng jade. Siyempre, ginamit ko ito. Nanlaki ang mga mata ng tatlo sa gulat. Spirit Concealing Jade. Ang Spirit Concealing Jade, isang bagay na tumutulong mag-imbak ng spiritual energy at maaaring magpakilos ng spirit stones anumang oras. Dahil dito, napakamahal nito, at isang beses lamang magagamit, kaya't iilan lamang ang gumagamit nito. Maingat na tiningnan ni Melody Swordheart ang jade sa kamay ni Austin Cloud. Iniisip, si Senior Brother Austin ay nagsasalita ng tuloy-tuloy. Walang butas, ngunit sinasabi sa akin ng aking kutob na may mali. Pag-iisip nito, naging balisa si Melody Swordheart. Hindi sinasadyang hinawakan niya ang gilid ng kanyang bibig na may dugo. Ngunit lahat ng kanyang kilos ay naintindihan na ni Austin Cloud mula pa sa simula. Bahagya siyang bumantong hininga. Marahang hinaplos ni Austin Cloud ang ulo ni Melody Swordheart. Ginamit ang lahat ng lakas para pakalmayin siya. Junior Sister, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kung talagang ganoon ako kalakas, paanong hindi mapapansin ni Master at ng Sect Master? Ikaw ang namungunang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Ito ay isang bagay na hindi maitatanggi. Tunay nga, ang paghaplos na iyon sa ulo mula kay Austin Cloud ay tila nagpasabog ng matinding emosyon kay Melody Swordheart. Namula ang kanyang mukha, nahihilo, tuliro, Senior Brother Austin. Tinakpan niya ang mukha sa hiya. Sumisigaw ng malakas. Ganyan ka na naman. Biglang sumingit si Amber sa dalawa. Nag-aalangang nagtanong. Oo nga pala, fellow Taoist Austin. Ang Crimson Refined Demonic Weapon na iyon. Ang imahe ng sibat na naglalaman ng masamang demonyong enerhiya. Nagniningas na pula, ay lumitaw. Napapalibutan ng spiritual energy na mahigpit na ikinakapit ito sa lupa. Dahan-daang sumagot si Austin Cloud. Sa loob ng demonic weapon na iyon, ang demonyong enerhiya ay gumagalaw. Pansamantala, hindi ito mahahawakan. Ngunit naglagay na ako ng isang formation para supulan ito. Siguro hindi na rin maaga ngayon. Mabilis na nakarating ang 4 sa lokasyon ng sinupil na sandata. Mayabang na nakatayo si Austin Cloud sa kalangitan. Nakatingin sa ibaba, ipinag-cross niya ang mga braso sa likuran. Mahinang nagsasalita, napakayabang talaga ng Demon Sect. Hindi ko inaasahan na nagsimula na silang magpino ng Great Crimson Spirit Demonic Weapon. Nagbigay din ng opinyon si Melody Swordheart na nasa tabi. Kailangan nating agad na ipaalam sa ibang mga sekta ang plano ng Demon Sect para makapaghanda sila ng maaga. Hindi na nag-isip pa si Austin Cloud. Agad na sumang-ayon. Sige, kung gayon, dadalhin ko muna itong demonic embryo pabalik sa sekta. Hindi inaasahan. Nang malapit na silang lumapit, isang malakas na pagsabog ang naganap. Sinira ang lahat sa paligid ng gubat. Ano? Ang mga dahon ng puno ay lumipad. Nahuhulog pagkatapos ng malakas na pagsabog. Pagdampi lamang sa matulis na sibat. Agad itong sinilaban ng nagniningas na apoy. Nasunog. Natatarantang lumingon si Melody Swordheart. Nagsalita kay Austin Cloud. Hindi maganda. May humihila sa demonic embryo na ito. Ang apoy ay tila lalong lumalakas. Umiikot sa isang pulang bilog. Bumubuo ng isang napakalaking aipo-aipo ng apoy. Hindi na nagsalita pa si Austin Cloud. Agad siyang gumamit ng isang teknik para supulan ng apoy. Ngunit ang kanyang spiritual energy, pagkatapos tumagos sa apoy, ay tumalsik pabalik. Ang natirang apoy ay nag-iwan ng bakanteng lupa at mga sunog na kahoy. Ang sandata, ang masamang sibat na iyon, ay nawala na parang bula. Nag-aalalang sinabi ni Amber, patay.
Mukhang isang eksperto mula sa demon sect ang kumilos para hilahin ang demonic embryo na ito. Sumingit din si Violet. Tama rin. Isang demonic embryo na ginugol ng elder ang kalahati ng kanyang buhay para pinuhin. Paanong hindi siya mag-iiwan ng paraan para makatakas? Lumingon si Melody Swordheart kay Austin Cloud. Dismayado siyang sumandal. Nagsasalita. Sayang. Naubos na ang spiritual energy nating tatlo. Pansamantala. Hindi natin magagawa. Medyo naiinis si Austin Cloud. Tahimik siyang nagngalit ang ngipin. Ikinuyom ang kamao. Kanina. Dahil ayokong mapansin ni junior sister. Pinigilan ko ang aking lakas. Kaya't hindi ko nahuli ang demonic embryo na iyon. Seryoso siyang ipinag-cross ang mga braso. Nag-iisip. Ngunit ang isang tama na iyon. Kasama ang aking silang formation. Siguro naman ay mapipigilan nito ang paghila sa demonic embryo, di ba? Lumipat ang eksena sa yungib ng mga demonyo, kung saan nakaluhod si Evil Cloud Ancestor sa gitna ng mga nakasinding kandila. Ang demonyong enerhiya, kalahating pula, kalahating itim, ay tila hinihila ng isang magnet. Isa-isang pumapasok sa bibig ni Evil Cloud Ancestor. Nasiyahan siyang huminga ng malalim. Ang mga mata ay hindi gising. Nakatingin sa langit, naaalala ang imahe ng pakikipagharap kay Austin Cloud. Sa susunod na magkita tayo. Disipulo ng Asher Cloud Sword Sect na may apelyidong Hua, Austin. Pag-iisip nito, baliw na nagalit si Evil Cloud Ancestor. Sumisigaw. Siguradong dudurugin kita ng pira-piraso. Biglang lumitaw sa likuran niya ang isa pang anino. Na hindi niya namalayan. HMPH. Nang makita ang marangal na anino ng demonyo kasama ang nagniningas na pulang demonyong enerhiya. Si Evil Cloud Ancestor ay parang nakaprogram. Lumuhad. Yumuko. Nagbibigay-pugay. Nagbibigay-pugay sa inyong kamahalan. Humarap siya sa Demon King. Takot na takot. Hindi nang ahas na magsalita. Mukhang natapos mo nang pinuhin ang katawan. Biglang nagsalita ang Demon King. Kung hindi dahil sa tulong ng inyong kamahalan sa paggawa ng aking katawan. Hindi ko rin ito mapipino muli mula sa simula. Marcus Inc. ay patay na. Si Evil Cloud Ancestor ay parang tinamaan ng kidlat. Hindi makapaniwala. Nagtanong ulit. Ano? Nagpatuloy ang Demon King. Bago siya mamatay, nakumpleto na niya ang Great Array Condensing Heaven Blood Refinement. Lumikha ng demonic embryo. At nang ipatawag ko ang demonic embryo, nahadlangan ito ng isang panlabas na puwersa na nagdulot ng pagkahulog ng demonic embryo. Si Evil Cloud Ancestor ay magalang pa ring yumuko sa harap ng Demon King. Naisip niya, sa mundong ito, ang inyong kamahalan ang pinakamalakas na nilalang. Sino ba ang makakaagaw ng demonic embryo mula sa inyong kamay? Iwinasiwas ng Demon King ang kamay. Tatlong magkakaibang treasure ang lumitaw sa kamay ni Evil Cloud Ancestor. Ngayong nahulog na ang demonic embryo sa Asher Cloud Continent. Mabilis mo itong dalhin pabalik dito para sa akin. Itong tatlong Fapbaw, magic treasures, na ito. Ibinibigay ko sa iyo. Tutulungan ka nila. Bago umalis, hindi nakalimutan ng Demon King na magbabala. Noong nakaraan, nawala mo ang Blood Essence Pearl. Kung sa pagkakataong ito ay mabibigo ka pa rin. Alam mo na siguro ang kahihinatnan, di ba? Matigas na sumagot si Evil Cloud Ancestor. Opo, inyong kamahalan. Tatapusin ko ang misyon. Ibabalik ko ang demonic embryo. Pagkatapos ng misyon, hindi na nagtagal si Amber at Violet. Agad na umalis. Nagpaalam si Violet kay Austin Cloud at Melody Swordheart. Fellow Daoist Austin. Fellow Daoist Melody. Sana magkita tayong muli. Bahagyang tumango si Melody Swordheart. Ngumiti siya. Sumasagot. Mag-ingat kayo sa daan. Tumawid si Amber at Violet sa matataas at sunod-sunod na bundok. Mahinang nagsalita si Violet, na hindi sinasadyang nagpalingon kay Amber. Hindi ko inaasahan na ang Demon Cloud Sect ay may planong muling gumawa ng demonic weapon. Kung ikukumpara sa mga bagay na higit pa sa ating realm na tulad nito. Naging malungkot ang kanyang mga mata. Ang kalooban ay tila hindi may iwasang mag-alala. Mas lalo akong nag-aalala kay fellow Daoist Austin. Nalilitong kumunat ang noo ni Amber. Ano ang ginawa niya? Dahan-daang sumagot si Violet. Sister Amber, hindi mo ba napansin na ang pangyayaring ito ay ganap na nasa kontrol ni fellow Daoist Austin? Inilarawan ni Violet ang bawat sandaling nangyari. Nang uminom silang dalawa ng isang berdeng pill.
Sinimulan niyang subukang i-connecta ang bawat maliit na detalye. Ang bilin sa atin ni fellow Daoist Austin pagkatapos nating umalis sa inn. At pati na rin ang pag-inom ng antidote pill pagpasok sa gubat. Isa pang eksena ang lumitaw. Iyon ay ang digmaang puno ng kalungkutan at makapal na alikabok. Ang batong estatwa ng tao ay naduraj. Sa malamig na lupa, nagsalita si Violet, at saka, noong nakikipaglaban, biglang lumitaw ang ulong puno ng dugo. Pagbalik sa kasalukuyan, inalala niya ang sandali kanina kung kailan si Austin Cloud mismo ang tumulong iligtas ang lahat mula sa napipintong panganib. Sa huli, nang mapino na ang demonic embryo. Iyon din ang sandaling halos mawalan na kami ng pag-asa. Napapanahong kumilos si fellow Daoist Austin para tumulong. Kung may kulang na isang hakbang, malamang ay isinakripisyo na kaming lahat para sa Great Array Condensing Heaven Blood Refinement. Napansin ni Amber na nang pinagsama-sama ang mga piraso ng kwento. Ganap na siyang nakumbinsi. Nahihiya siyang inilagay ang kamay sa baba. Sa sinabi mo, mukhang tama nga. Hindi pa tumigil doon si Violet. Nagpatuloy siya. Hindi lang iyon. Natatandaan mo pa ba noong uminom tayo ng antidote pill? Ang imahe ng kalahati ni Violet na nakatayong walang galaw. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang malakas na spiritual energy ang umikot. Bumubuo ng walang katapusang aipo-aipo. Si Violet ngayon ay tila muling nararamdaman ang pakiramdam na iyon. Walang tigil ang pagtulo ng pawis. Sukdulan ang kanyang tensyon. Pagkatapos uminom, ginamit ko ang inner vision technique para suriin ang katawan. Tila may isang hindi nakikitang sword chi na umiikot doon. Biglang nasabik na nagsalita si Violet. Natatakot akong ang ininom natin ay hindi ordinaryong pill, kundi isang sword pill na pinasukan ng sword chi. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nalasan ay iisa lamang, ang sword chi na nasa loob ng sword pill na iyon ang nagpalabas ng lahat ng lason na pumasok sa ating katawan. Natigilan si Amber, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Papaanong nangyari iyon? Masayang nagbigay ng conclusion si Violet mula sa sarili. Hanggat ang isang tao ay umabot sa napakataas na antas sa sword daw. Magagawa niya ito. Kinamot ni Amber ang ulo. Gulong-gulo ang isip. Malinaw na hindi naiintindihan. Fellow Daoist Austin ay malinaw na napakalakas. Bakit kailangan niyang itago ng husto ang sarili? Pabirong ng asar si Violet. Ang malaking puno ay maraming bagyo ang sinasagupa. Sa tingin ko, malamang siya ang lihim na sandata na palihim na inaalagaan ng Asher Cloud Sword Sect. Nalilito lamang na nagtanong si Amber. Kung gayon, dapat ba nating ipaalam sa sekta? Naging mabigat ang hangin sa loob ng ilang segundo. Tahimik silang dalawang nagkatinginan. Pagkatapos, biglang nagsalita si Violet. Kung ayaw ni fellow Daoist Austin na isapubliko ang kanyang lakas, huwag na rin nating palakihin pa. Tutal, siya rin naman ang nagligtas sa ating buhay. Kaya't kailangan nating igalang ang kanyang desisyon. Medyo nasasabik ang kalooban ni Violet. Masigasig siyang nagsalita, ngunit ang pagkakaroon ng Asher Cloud Sword Sect ng isang henyong walang kapantay na tulad nito ay talagang nakakapagpa-excite para sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa susunod na buwan. Mula sa kung saan, isang kalapati ang lumipad, nag-iiwan ng mga balahibong lumulutang. Nahuhulog sa lugar ni Melody Swordheart na may hawak na isang communication device na hugis itlog na jade. Kung saan nakaukit ang isang Chinese character. Magalang siyang sumagot sa taong nasa loob. Opo, kami ni Senior Brother ay babalik na agad sa sekta. Lumingon si Melody Swordheart. Tinawag si Austin Cloud. Senior Brother. Sinabi ng Sect Master na bumalik na raw tayo agad sa sekta. Bahagyang tumango si Austin Cloud. Narinig ko. Kakaiba siyang ngumisi. Na parang hindi. Sa kanyang sinabi ay may pahiwatig ng papuri. Matalino silang magkapatid. Walang muwang na nagtanong si Melody Swordheart. Anong matalinong tao? Nagpakita ng inosenteng anyo si Austin Cloud. Sinadyang umiwas sa usapan. Wala. Tara na. Sabay silang lumipad. Tumawid sa matitigas na bato. Sa likuran, tahimik na binawi ni Austin Cloud ang mga spiritual energy. Ginawa itong maliliit na piraso ng kristal. Naisip niya, kung ganoon, dapat mawala na rin ang sword chi. Kung mapapansin ito ng sect master ng kalaban, malaking problema. Biglang nagsalita si Melody Swordheart. Senior Brother Austin. Kalmadong iniyuko ni Austin Cloud ang ulo. HMPH. Tiningnan ni Melody Swordheart ng diretso ang kanyang mga mata. Seryosong nagtatanong.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang hindi mo itinatago ang iyong lakas? Kalmadong ngumiti si Austin Cloud. Nagbibiro ako sa iyo, junior sister. Bakit kita lolokohin? Isa lang akong hamak na sisiw na nasa ika-6 na antas ng Spirit Palace Realm. Hindi ako may kukumpara sa isang henyong tulad mo. Hindi sumagot si Melody Swordheart. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla siyang umatake ng diretso kay Austin Cloud. Isang malakas na espada ang hamarang sa pagitan nilang dalawa. Matigas na hinawakan ni Melody Swordheart ang puluhan ng espada. Nagbabantang nakatingin kay Austin Cloud, na nagpagulat sa kanya. Junior sister. Ang katatagan ay lalong lumalim sa mga mata ni Melody Swordheart. Tinarget niya. Pagkatapos ay agad na ginamit ang isang sword technique na palm unit sa damit ni Austin Cloud. Masyadong mabilis kaya't hindi siya nakakilos. Mula sa panlabas na layer ng punit na damit, unti-unting lumitaw ang isang misteryosong kulay rosas na kwaderno. Biglang namutla ang mukha ni Austin Cloud. Tiningnan niya itong nahuhulog. Akmang sasapuhin na niya. Ngunit mas mabilis si Melody Swordheart. Pinutol ang kanyang kilos. Mabilis niyang hinawakan ang kwaderno. Mayabang na hinawakan ni Melody Swordheart ito. Akala niya ay natagpuan na niya ang sikreto sa paglinang ng lakas ni Austin Cloud. Ngunit nang buksan niya ito, ang bumungad sa kanya ay ang imahe ng isang magandang babae na kumikindat. Nakasuot ng napaka-revealing na damit. Mula ulo hanggang paa, siya ay kulay berde, napapalibutan ng mga kaakit-akit na pulang rosas, at ilang matatamis na puso. Sa papel ay nakasulat pa, ang aking hindi masasabing landas ng immortal na paglinang kasama si junior sister. Nataranta si Melody Swordheart. Uminit ang buong katawan sa hiya. Ang mga mata ay umiikot na parang trumpo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nagmamadaling inagaw ni Austin Cloud ang kwaderno. Nagmamadaling nagpaliwanag sa kanya. Junior sister, pakinggan mo ang paliwanag ko. Isa itong napakasikat na mortal na libro. Tinatawag itong nobela. Ang imahe ni Austin Cloud sa puso ni Melody Swordheart ay biglang gumuho. Naduraj. Medyo dismayado siya. Naluluha ang mga mata. Natatakot. Senior brother, hindi ko inaasahan na ikaw pala. Mabilis na binuklat ni Austin Cloud ang ilang pahina ng libro. Sinusubukang patunayan kay Melody Swordheart. Nahihiya siyang nagsalita. Ang larawan sa labas ay para lamang makaakit ng tao. Sa totoo lang, tungkol ito sa mga matuwid at marangal na pakikipagsapalaran. Ngunit hindi inaasahan. Huminto si Austin Cloud sa mismong pahina kung saan may larawan ng isang magandang babae. Sa pagkakataong ito, mas matapang pa ang kanyang suot. Nakaupo ng paseksi sa upuan. Ginagamit ang mapang-akit na tingin para akitin siya. Nagulat siyang sumigaw. Hindi tulad ng iniisip mo. Nataranta si Melody Swordheart. Akmang tatakbo na. Ang mukha ay namumula na. Nauutal niyang sinabi, Senior brother. Walang magawa si Austin Cloud kundi habulin siya at pigilan. Buong pusong nagpapaliwanag. Hindi pagkakaunawaan lang. Junior sister. Ito ay tinatawag na ilustrasyon. Para rin makaakit ng mambabasa. Tensyonado siyang nagpatuloy. Ang librong ito ay tungkol sa isang pangunahing karakter sa sekta na maraming pinagdaanan kasama ang kanyang junior sister. Isa itong matuwid at marangal na kwento ng pakikipagsapalaran. Na lubos na hinahanap ng mga mortal at cultivator. Bawat 3 buwan ay may bagong labas. May kumpiyansang ngumiti si Austin Cloud. Ang mga mata ay kumikinang at kaakit-akit. Lalo na ang mga limitadong edisyon na may ganitong ilustrasyon. Kailangan pang pumila magdamag para makabili. Napakabihira nito. Napagtanto ni Melody Swordheart na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Kaya't nagmamadali siyang nagsabi, ganoon pala, paumanhin. Senior brother, ang damit mo, babayaran ko. Nahihiya siyang nag-isip. Ang espada kanina, si Senior Brother Austin ay hindi man lang umiwas, punit-punit na ang damit niya. Hindi kaya, talagang hindi niya itinatago ang kanyang lakas. Dahan-daang pinaalalahanan ni Melody Swordheart si Austin Cloud. Senior brother, sa tingin ko, mas mabuti pa ring bawasan mo ang pagbabasa ng mga ganitong klase ng libro. Ang bagay na tinatawag na nobela na ito ay ipinagbabawal sa Azure Cloud Sword Sect. Nag-aalala siyang nagsalita, ayon sa sabi ng Sect Master. Ito ay tinatawag na pagpapasarap sa buhay. Hindi masama ang iyong talento. Kaya dapat kang magsikap sa paglilinang. Hindi inaasahan ni Austin Cloud na susunod siya ng walang reklamo. Tama.
Tama, makatwiran ang turo ni Junior Sister. Lumingon si Melody Swordheart. Sige, Senior Brother. Ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Pilit na sumagot si Austin Cloud. Sige, susunod na ako. Nakahinga siya ng maluwag. Iniisip, sa pamamagitan ng pagtatanong kanina. Siguro hindi na maghay-hinala sa akin si Junior Sister, di ba? Ngunit bago pa siya makakilos, biglang isang malakas na spiritual energy ang sumalakay mula sa malayo. Direktang patungo sa kwadernong hawak niya. Hindi na nag-isip pa si Austin Cloud. Agad siyang gumamit ng teknik para protektahan at harangin ang spiritual energy na iyon. Ginamit niya ang lakas para italsik ito palayo. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa kalangitan. Nasaksihan nilang dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Austin Cloud. Natigilan sa harap ng malaking bato na nabasag niya sa isang iglap. Alam niyang nahulog na siya sa patibong ni Melody Swordheart. Natatakot siyang nagsabi, Junior Sister, maaari bang magkunwari kang hindi nakita? Kalmadong sinuri ni Melody Swordheart ang sitwasyon. Senior Brother, ang sword strike kong ito. Kahit ang nasa ikapitong antas ng Purple Mansion Realm ay hindi mangangahas na gamitin ang kamay para salagin ito. Lalo na ang isang palad na magpapatalsik sa iyo. Palihim na itinago ni Austin Cloud ang kwaderno pabalik sa kanyang damit. Walang magawang iniisip. Naloko ako ng Junior Sister. Kinamot niya ang ulo. Napilitang umamin. Sige na nga, inaamin ko. May kaunti akong itinagong cultivation. Nagmamadaling tumakbo si Melody Swordheart papunta kay Austin Cloud. Nasa sabik na nagtanong, Senior Brother, sabihin mo sa akin ang totoo. Mas malakas ba ang iyong sword daw kaysa sa akin? Nahihiyang sumagot si Austin Cloud. Siguro, mas malakas ng kaunti. Nasiyahang ngumiti si Melody Swordheart. Napakabuti. Kung gayon, kung ililihim ko ito para sa iyo, maaari mo bang aipangako sa akin ng isang bagay? Medyo nabahala si Austin Cloud. Ngunit pumayag pa ring magtanong. Junior Sister, anong bagay? Tila natugunan ang kanyang hiling. Kumislap ang mga mata ni Melody Swordheart. Ipinagdikit niya ang dalawang kamay sa harap ng dibdib. Taimtim na nagmamakaawa. Turuan mo ako ng sword techniques. Pwede ba? Nahirapang ngumiti si Austin Cloud. Hinimas niya ang baba. Malalim na nag-iisip. Akala ko pagkatapos ng misyong ito, makakasandal na ako kay Junior Sister at magkakaroon ng 3 araw na pahinga. Si Melody Swordheart ay parang isang maliit na tuta pa rin. Masiglang nakatingin sa kanya. Senior Brother, ano na ang iniisip mo? Walang magawang naisip ni Austin Cloud. Ngunit bakit ngayon pakiramdam ko ay luging-lugi ako? Wala siyang magawa kundi umubo ng bahagya. Napipilitang pumayag. Maturuan ka ay pwede. Ngunit, mabilis na pinutol ni Melody Swordheart ang sasabihin. Puno ng sigla. Malinaw na nagsasalita. Senior Brother, huwag kang mag-alala. Siguradong ititikom ko ang aking bibig. Pagkatapos makuha ang kanyang hiling, masayang lumipad si Melody Swordheart paitaas. Mapaglaro siyang commandant kay Austin Cloud. Senior Brother, kung gayon, umuwi na tayo ngayon. Habang siya ay nahihirapan at hindi makapagsalita. Sect Master, tingnan mo ang magandang ginawa mo, kawawa naman ako dito. Pagbalik sa Azure Cloud Sword Sect, magkasabay na lumakad ang dalawa sa pangunahing bulwagan. Ang espasyo ay nababalot ng simple at mapayapang kulay. Marahang umihip ang hangin. Dala ang mga berdeng dahon na unti-unting lumilipad. Nakapameaywang si Austin Cloud. Hindi maganda ang kanyang itsura. Tahimik at hindi nagsasalita. Magalang na yumuko si Melody Swordheart sa harap. Nagbibigay pugay sa Sect Master, Hall Master, at sa mga Elder. Lahat ng nasa sekta ay nagulat at lumingon. Isang nakatatanda ang nagsalita, Melody Swordheart, nakagawa ka na naman ng malaking kontribusyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Melody Swordheart. Nag-aalalang nagtanong, Melody Swordheart, napagod ka ba? May nasaktan ba sa iyo? Si Austin Cloud naman ay tila medyo hindi komportable. Gustong umiwas sa mga tao roon. Nagkunwari siyang tumingin sa ibang direksyon. Malamig na yumuko. Nagbibigay pugay sa Sect Master, mga Elder, at Hall Master. Tunay nga, katatapos lang niyang magsalita ay pinagsaman na siya ng tingin ng lahat hanggang sa mamula ang mukha. Walang tigil na pinagalitan siya ng nakatatanda. Austin Cloud, sa misyong ito, hindi ka ba nagdulot ng gulo kay Junior Sister Melody? Kung nasaktan si Melody Swordheart dahil sa pagprotekta sa iyo, malalagot ka, bilang isang core disciple.
Sa misyong ito kasama ang nangungunang core disciple. Natutunan mo ba ang diwa ng kasipagan ni Melody Swordheart? Pinigilan ni Austin Cloud ang inis sa kanyang puso. Habang lalong nag-iisip ay lalong naiinis. Kayong mga tao, masyado kayong paboritismo. Sa pagkakataong ito, kung wala ako, ang inyong nangungunang core disciple ay napinaw na sana ng iba. Si Elder Wen Jian na nakaupo sa itaas ay biglang tumayo. Galit siyang sumigaw. Tama na, bawasan ninyo ang pagsasalita. Sa misyong ito, kung hindi napaganya ni Austin Cloud ang Sword Talisman sa tamang oras, mahirap ding mapatay ang Demon Sect Elder. Nakapamayaiwang si Austin Cloud. Kalmadong pinapanood ang mga taong nagalit sa kanya kanina na ngayon ay pinapagalitan ng Hall Master at hindi makaimik. Mayabang siyang nag-isip, mabuting Sect Master. Hindi na sayang ang pagbibigay ko sa iyo ng maraming tsaa. Isa sa kanila ang may balak na tumutol. Ang Sword Talisman ay ibinigay ni Hall Master Guwu. Siya ay nag-activate lamang ng Sword Talisman. Isa pang tao ang sumang-ayon. Tama, sa pagkakataong ito, si Hall Master Guwu ang may pinakamalaking kontribusyon. Si Hall Master Guwu, na may mahabang kulay abong buhok at mga mata ng agila na kulay turkesa, ay malamig na nagsalita. Dahil disipulo ko siya, natural lang nabigyan ko siya ng isang Sword Talisman para sa proteksyon. Ang dalawang iyon ay hindi nang ahas na tumutol. Napilitang pumuri, hindi inaasahan. Lalo pang lumakas ang sword technique ni Hall Master Guwu. Tama, sa lakas lamang ng Sword Talisman, nagawang mapatay ang isang taong may hawak na demonic embryo tulad ng Demon Sect Elder. Nalilitong nag-isip si Hall Master Guwu. Naaalala ko, noong ibinigay ko ang proteksyong Sword Talisman kay Austin Cloud. Ang lakas nito ay nasa unang antas lamang ng Purple Mansion Realm. Ayon sa mga sabi-sabi, si Marcus Inc., ang Demon Sect Elder, ay nasa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm at may hawak pang demonic embryo. Hindi kaya nagkamali ako ng bigay ng Sword Talisman noon. Nakita ni Austin Cloud si Hall Master Guwu na abala sa pag-iisip. Kaya't nagtago siya sa likod ng mga tao. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukhang basang-basa ng pawis dahil sa tensyon. Sa sandaling ito, marahas na nagpahayag si Elder Wen Jian sa harap ng lahat. Mga kasama, kaya ko kayo tinipon dito ngayon ay dahil sunod-sunod nang lumitaw ang Blood Essence Pearl at ang demonic embryo. Natatakot akong malapit nang mapahamak ang Kangyuan Realm. Dahan-dahan siyang nagsalita, Melody Swordheart. Sabihin mo ng detalyado ang mga nangyari pagkatapos mong makaharap ang Demon Sect Elder sa mga elder dito. Ang mga impormasyong ito ay napakahalaga para sa sekta at sa alyansa. Matigas na sumagot si Melody Swordheart. Opo, mula sa magandang takip silim hanggang sa kadiliman ng gabi. Natapos na rin sa wakas ang pagpupulong ng mga elder sa sekta. Pagod na nag-inat si Austin Cloud palabas. Sa wakas, natapos na rin. Masaya siyang nag-isip. Parang nanalo sa loto. Bukas, malaya na ako. Kailangan kong planuhin ng mabuti ang 3 araw kong bakasyon. Isang matamis na boses ang umalingaw-ngaw. Sinira ang lahat ng pangarap ni Austin Cloud. Senior brother, masiglang tumawa si Melody Swordheart. Nagsasalita, nagkasundo na tayo kanina. Tuturuan mo ako ng sword techniques. Nagkunwaring hindi alam si Austin Cloud. HMPH. Nanigas siya. Nagmamadaling iwinagayway ang kamay para tumanggi. May gagawin akong importante sa susunod na 2 araw. Sa ibang araw na lang. Ngunit hindi pumayag si Melody Swordheart. May isang magaling na tulad mo, senior brother, para magturo sa akin. Hindi na ako makapaghintay pa kahit isang sandali. Mukhang pagod si Austin Cloud. Junior sister, sa paglabas natin ngayon, pareho tayong pagod. Kailangan mo akong bigyan ng pahinga para magkaroon ako ng lakas para turuan ka, di ba? Nang marinig iyon ni Melody Swordheart, nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kawawang naglalambing. Senior brother, magdamag kang nakahiga sa in. Ako ang lahat na naghirap sa pakikipaglaban. Hindi man lang ako nagreklamo ng pagod. Bakit ikaw ang nagrereklamo? Naiinis na sumagot si Austin Cloud. Ano? Ako ang mas maraming ginawa. Dumilim ang mukha ni Melody Swordheart. Pinahid niya ang luha. Biglang hinablat ang kwelyo ni Austin Cloud. At baliw na nagbanta, kung hindi mo ako tuturuan, sasabihin ko sa lahat ang relasyon natin. Natarantang tumingin si Austin Cloud sa paligid kung may tao. Mahina niyang pinaalalahanan. Diyos ko,
Nasa pintuan tayo ng pangunahing bulwagan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong relasyon natin? Mahigpit pa ring hawak ni Melody Swordheart ang kanyang damit. Humahagulgol siya sa sakit. Sumisigaw. Wala akong pakialam. Hindi mo tinutupad ang iyong salita. Sinungaling ka. Ayaw nang makita ni Austin Cloud na nagwawala siya. Kaya't napilitan siyang pumayag. Sige na. Pumunta ka sa aking tirahan mamayang gabi. Tuturuan kita ng isang beses. Ginamit niya ang isang daliri para marahang itulak ang ulo ni Melody Swordheart. Pinapanatili ang distansya. Walang magawang sinabi. Kapag natuto ka na, hindi mo na ako pwedeng istorbohin pa. Masayang tumango siya ng masunurin. Bumantong hininga si Austin Cloud. Hindi nakalimutang paalalahanan si Melody Swordheart. Tandaan, iwasan mo ang mga mata at tainga. Kung makita ka ng iba na pumunta sa bahay ko. Bukas. Punitin ako ng mga senior at junior brothers at mga elder at isasabit sa kisame. Nasasabik siyang sumigaw. Walang problema. Kung gayon, kita-kits tayo mamaya. Gabi na noon. Isang anino ang mag-isang nakaupo sa tea table sa gitna ng malawak na courtyard. Napapalibutan ng walang katapusang kagubatan. Nalulukuban ng makapal na hamog. Tulad ng napag-usapan, dumating si Melody Swordheart sa tamang oras. Bumaba sa harap ni Austin Cloud. Senior brother. Ang kanyang mukha ay kakaibang madilim. Tila hindi masaya. Malamig siyang nagsalita. Junior sister. Dumating ka na pala. Walang muwang na nagtanong si Melody Swordheart. Bakit ang seryoso mo? Senior brother. Nahihiya siyang nag-isip. Hindi kaya iniisip niya ng husto ang pagtuturo sa akin ng sword techniques. Mahiwagang nagsalita si Austin Cloud. Kanina lang. May nalaman akong napakahalagang bagay. Nagtatakang nagtanong si Melody Swordheart. Anong bagay? Puno ng hinanakit si Austin Cloud. Seryosong sumagot. Bukas na ang labas ng bagong edisyon. Tapos ka na bang maglinang? Lumakad siya pabalik-balik. Balisa. Hindi mapakali. Dismayado hanggang sa punto na kinakausap ang sarili. Lahat ito dahil sa demon sect na iyon na Iris sa Azure Void City. Ngayon, ang lugar ng paglabas ay inilipat pa sa malayong Cloudheart City. Para makabili ng limitadong edisyon na may kasamang ilustrasyon. Mukhang kailangan pang pumila magdamag. Nagpainit ito sa ulo ni Melody Swordheart. Naiinis siyang humatol. Talaga namang nakaka-stress ng kalahating araw. Iyon lang pala ang inaalala. Umubo ng bahagya si Austin Cloud. Diretsahang nagsalita. Kaya bukas, kailangan kong pumunta sa Cloudheart City. Kaya ang pagtuturo ng sword technique sa iyo. Isang beses ko lang ipapakita. Nagmamadaling inayos ni Melody Swordheart ang kanyang kilos. Opo, senior brother. Inilahad ni Austin Cloud ang kamay. Kalmadong nagsalita. Sige, kung gayon, sa susunod, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para atakihin ako. Medyo naguguluhan si Melody Swordheart. Mahiyain siyang umatras. Kung gagamitin ko ang lahat ng lakas ko. Ang bahay mo, baka. Gumamit ng teknik si Austin Cloud. Hinahamon ng kalaban. Gawin mo. Wala ka pang sapat na kakayahan para sirain ang bahay ko. Nakatanggap ng lakas si Melody Swordheart. Ngumisi siya ng may panlilinlang. Hinugot ang espadang naglalaman ng spiritual energy. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Direktang nakatutok sa target na si Austin Cloud. Sige, kung gayon, senior brother, mag-ingat ka. Itinaas niya ang espada. Agad na sumabog ng malakas ang spiritual energy sa loob nito. Parang matatalas na kuko na sumasakmal sa biktima sa harap. Nine Heaven Sword Stance. Nang malapit na siya kay Austin Cloud, itinaas na niya ang kamay. Mabilis na gumamit ng teknik. Magaling na espada. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi. Naharang ang buong spiritual energy. Itinapon ito palayo. Natigilan si Melody Swordheart. Hindi makapagsalita. Nakatayo siyang walang galaw. Tinitingnan si Austin Cloud na walang anumang pinsala. Bagkus ay kinontrol pa ang kanyang Nine Heavens technique. Itinuro ito paitaas. Lumipad paitaas ang spiritual energy sa gitna ng maliwanag na bilog na buwan. Lumikha ito ng isang baliw na aipo-aipo. Sa gitna ng pagkagulat ni Melody Swordheart, dahan-daang lumingon si Austin Cloud. Kalmadong pinanood ang spiritual energy na unti-unting nagiging hamog. Pagkatapos ay naglaho sa hangin. Humihingal si Melody Swordheart. Hindi niya inaasahan na ang buong teknik na inatake niya kanina ay isa na lamang ngayong usok na umaaligid sa kanya.
Lumuhad siya. Nanginginig. Sumusuko sa harap ni Austin Cloud. Natalo ako. Marahan siyang inalo ni Austin Cloud. Junior sister. Sa mundong ito, walang perpekto. Ganoon din ang sword techniques. Sa huli, masusing ipinaliwanag pa ni Austin Cloud sa kanya ang dahilan ng pagkatalo. Nakahanap lang ako ng butas sa iyong sword technique at ginamit ang spiritual energy para sirain ito. Seryoso siyang tumingin ng diretso sa kanya. Mainit na nagbibigay lakas ng loob. Hanggat patuloy mong pinipino ang iyong sword technique, naglilinang hanggang sa pinakamataas na antas. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi na may libu-libong bituin at maliwanag na buwan. Bahagyang ngumiti si Austin Cloud. Sa oras na iyon, kahit isang damo lang ang hawak mo, mapuputol mo pati ang mga bituin. Natigilan si Melody Swordheart. Nagngalit siya ng ngipin. Tila may kaunting hindi pagsang-ayon. Sumali ako sa Azure Cloud Sword Sect ng mahigit 20 taon. Araw-araw akong nagsisikap sa paglilinang ng sword techniques. Inuunawa ang sword daw. Kahit naging core disciple na ako. Dismayado siyang nag-isip. Ngunit para maabot ang realm na kayang pumutol ng mga bituin gamit lamang ang isang damo, hindi ko man lang maisip. Biglang tumapak si Austin Cloud sa lupa. Marahang tinawag siya. Tumingin kang mabuti, junior sister. Naghagis siya ng isang bato paitaas. Sa isang iglap, gumamit siya ng ilang marahas na hiwa dito. Bilang resulta, mula sa isang ordinaryong bato, naging isang batong naglalaman ng spiritual energy at magic. Itinaas niya ito para ipakita kay Melody Swordheart. Unawain mong mabuti ang mga marka ng espada sa batong ito. Sapat na ito para tumaas pa ng isang antas ang iyong sword daw. Sabi niya. Pagkatapos ay itinapon ni Austin Cloud ang bato para lumipad ito papunta kay Melody Swordheart na nakaupo sa lupa. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasalo ito. Natuklasan niyang may malinaw na nakaukit na Chinese character dito. Lihim na komandat si Austin Cloud. Nagpapaalala, tandaan mo, hinding-hindi mo ito dapat ipakita sa ibang tao. Yakap ni Melody Swordheart ang bato sa kanyang dibdib. Masayang sumagot, opo. Bago pa makapagsalita ng isa pang pangungusap si Austin Cloud. Lumipad na siya paitaas. Nakangiti ng malapad. Masaya. Maraming salamat, senior brother, sa pagtuturo. Ngayon, babalik na ako para unawain ito agad. Sa isang iglap, nakita na lamang siyang naglaho. Kumikinang na parang malayong bituin. Walang magawang kinamot ni Austin Cloud ang ulo. Malalim na nag-iisip. Gusto mong maglinang magdamag. Bumantong hininga siya. Nag-aalala, junior sister, kung magpapakahirap ka ng ganyan, mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Madaling araw, ang tanawin ng courtyard ni Austin Cloud ay mapayapang lumilitaw sa likod ng manipis na hamog. Nakatago sa gitna ng lunti ang kagubatan. Matataas na sinaunang puno ang tumatakip sa isang buong bakanteng lupa. Sumunod dito ay ang sunod-sunod na matataas na bundok na nakaharang sa asul na langit at puting ulap. Marahang hinawakan ni Austin Cloud ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta sa papel. Nasa sabik na nagsabi, sige, oras na para pumunta sa Cloudheart City. Biglang may kakaibang ingay. Lumingon siya. Ang mukha ay puno ng pagtataka. HMPH. Isang liwanag na parang bulalakaw ang dumaan. Palm unit sa malawak na kalangitan. Medyo nagulat si Austin Cloud nang malaman na iyon pala ang kanyang master. Naisip niya, ngayon. Gusto rin bang lumabas ni Master? Lumipad si Hallmaster Gowo na parang palaso. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Tila napansin ang mapanganib na banta sa likuran na humahabol sa kanya. Biglang huminto si Hallmaster Gowo. Kalmado niyang hinarap ang estrangherong sumusunod sa kanya. Fellow Taoist, matagal mo na akong sinusundan. Hindi ka ba napapagod? Ang demonyong iyon ay pulos pula. Ang kasamaan ay kitang-kita sa kanya. Hindi niya mapigil ang tumawa ng malakas. Nang hahamak, nagtataka lang ako kung talagang kasing bilis ng sabi-sabi ang bilis ni Hallmaster Gowo. Ganap na nawala ang demonyong enerhiya. Inilalantad ng malinaw ang kanyang mukhang puno ng mga peklat. Walang pakundangan siyang ng asar. Ngunit mukhang hanggang dyan lang pala. Kumunat ang noo ni Hallmaster Gowo. Iniisip, ang sect master ng Demon Cloud Sect. Si Dominic ba? Mayabang siyang ipinag-cross ang mga kamay sa likuran. Nagkukunwaring nagtatanong, paano mo nalaman na magpapakita ako rito? Pabiro at seryosong sumagot si Dominic ba? Sino ang nakakaalam? Siguro dahil may nagsabi sa akin. Labis na nagdududa si Hallmaster Gowo.
Diretsahang nagtanong. Kaya pala, may especially iya rin pala sa loob ng Azure Cloud Sword Sect. Ano ang pinaplano ninyong mga Demon Cultivator? Sinadyang harmony ni Dominic ba? Tila may balak na inisin ang elder ng Azure Cloud Sect. Ang aming layunin ay hindi kailanman nagbago. Hall Master Guwu, bakit mo pa pinapatagal? Sa kanyang mga mata ay ang hindi may tatagong kasamaan. Mula nang matuklasan mo ako, palagi kang palihim na nag-iipon ng sword formation. Sa tingin ko, ngayon, marami ka nang naipon. Tama ba? Mabilis na hinugot ni Hall Master Guwu ang espada. Pamwesto, handang umatake. Mukhang napakakumpiyansa ni Sect Master Dominic. Lumipad siya, lumulutang sa ere. Nagsimulang gumamit ng sword technique. Lumilikha ng mga bilog ng spiritual energy. Ngunit ang kumpiyansang ito ang magdadala sa iyo sa hukay ng kamatayan. Nakatayo pa ring matatag si Dominic ba? Kalmadong naghihintay sa spiritual energy na paparating para atakihin siya. Hindi siya nagpatalo. Itinaas din ang kamay para gumanti. Kung talagang darating ang araw na iyon, syempre handa akong tanggapin. Ngunit ang araw na iyon ay hindi ngayon. Ginamit niya ang kamao. Tinanggap ang lahat ng naipong demonyong enerhiya. Mabangis na umungol. Tingnan natin kung ang sword formation na inipon mo ng kalahating araw ay makakayanan ng isang suntok ko. Sa magandang panaginip na Cloudheart City. Sa paanan ng bundok, si Austin Cloud. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na. Masaya siyang huminga ng maluwag. Sa wakas, nakarating na rin sa Cloudheart City. Tingnan natin kung saan ang paglabas ng nobela. Biglang nanlamig ang likod ni Austin Cloud. Naramdaman niya na tila ito ay isang masamang pangitain. Tunay nga, may kinalaman ito sa kanyang master. Ang jade pendant sa kamay ni Hall Master Guwu ay nabasag na. Ibig sabihin ay nasa panganib siya. Malalim siyang nag-isip. Ano? Ang sword chi sa jade pendant ni Master ay na-activate. Huminga ng malalim si Austin Cloud. Puno ng pag-aalala at kaba ang puso. Si Master ay nasa unang antas ng Ascension Realm. At magaling pa sa escape techniques. Paanong mapapahamak siya? Hindi maganda. Mukhang ang kalaban ay hindi bababa sa isang eksperto na nasa ika-4 na antas ng Ascension Realm. Lumipat ang eksena sa labanan ni na Dominic Ba at Hall Master Guwu. Sa sandaling ito, abo na lamang at nagkalat na mga bato ang natira sa lupa. Ganap na nadaig ng malakas na demonyong enerhiya ang spiritual energy sa ere. Hawak ni Dominic Ba ang leeg ni Hall Master Guwu. Nasa kanya na ang tagumpay. Masakit na dumura ng malaking dugo si Hall Master Guwu. Puno siya ng sugat, nakahandusay sa kamay ni Dominic Ba. Walang lakas para gumalaw. Mas hinigpitan ni Dominic Ba ang hawak. Mayabang na nagsabi, ito ba ang iyong life-saving treasure? Sinulyapan niya ang berdeng jade pendant sa kamay na durog na. May panghahamak sa mukha. Hindi ko inaasahan na ang protective sword chi sa loob ay kayang samalo ng isang suntok ko para sa iyo. Hindi masama. Ginamit ni Hall Master Guwu ang natitirang malay. Humihingal ng mabilis. Nag-iisip, iyon ba ang jade pendant na ibinigay ni Austin Cloud? Bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Nang matanggap ni Hall Master Guwu ang jade pendant mula kay Austin Cloud. Nagtaka siyang tinanong, Austin Cloud, ito ba? Noon, kalmado siyang sumagot, Master, salamat sa iyong pangangalaga araw-araw. Bago umalis, lumingon pa si Austin Cloud. Nakangiting may pahiwatig sa kanya, na parang nahulaan na niya ang lahat ng mangyayari. Ito ay kaunting pasasalamat ko lamang. Pagbalik sa kasalukuyan, inipon ni Dominic Ba ang lahat ng demonyong enerhiya. Muling nagbabalak na tapusin si Hall Master Guwu. Alam niyang sigurado na ang kanyang tagumpay. Mayabang siyang nagsabi, ngunit hindi na ako magmimintis ngayon. Mamatay ka na. Sa panig ni Austin Cloud, inilagay niya ang dalawang daliri sa kanyang dibdib, kung saan may nakaukit na Chinese character na, seal. Ganitong karaming lakas, siguro sapat na. Huminga siya ng malalim. Kumunat ang noo. Itinutok ang lahat ng spiritual energy para hanapin ang kasalukuyang lokasyon ng kanyang master. Ang lokasyon ng jade pendant. Sa gitna ng maliwanag na kalangitan. Si Austin Cloud ay matikas na nakatayo. Na parang radar na naglalabas ng malakas na spiritual energy sa lahat ng direksyon. Sa loob ng ilang maikling segundo, mabilis niyang natagpuan ang lokasyon ni Dominic Ba. Doon, walang pag-aalinlangan. Agad na ginamit ni Austin Cloud ang spell. Azure Cloud Sword Technique.
Isang malakas na spiritual energy ang bumuhos mula sa langit. Direktang tumama kung saan nakatayo si Dominic Ba. Hindi siya nakakilos. Nagulat na nagsalita. Ano? Masyadong malakas ang mapanirang lakas ng teknik na nilikha ni Austin Cloud. Yumanig ang lupa, na nagpabago kay Dominic Ba mula sa walang pinsala tungo sa isang demonyong puno ng sugat. Hindi na makatayo. Masakit niyang hinawakan ang braso. Umuubo ng malakas. Nahihirapang magsalita. Ang sword technique na ito, hindi kaya kay Elder Wen Jian. Ang sect master ng Azure Cloud Sword Sect. Ipinakita niya ang palad. Galit na tinitingnan ang punit na talisman na may ilang kurbadong linya. Habang si Hall Master Guo ay nawala na ng hindi namamalayan. Guo, namula ang mga mata ni Dominic Ba. Lumitaw ang mga ugat. Nagngalit siya ng ngipin. Mapait na tinanggap ang pagkatalo. Sa susunod na magkita tayo. Siguradong papatayin kita. Ginamit ni Austin Cloud ang divine power para lumikha ng napakalakas na puwersa. Gumawa siya ng malalim na butas sa lupa. Bumubulong. Tumama na, ngunit hindi pa natatapos. Pagkatapos ay ibinaba ang kamay. Maingat na nag-iisip. Ang lakas ng kalaban, natatakot akong mas mataas pa sa ika-4 na antas ng Ascension Realm. Nagtataka siya sa sarili. Ngunit bakit gusto ng isang eksperto mula sa Peak Demon Sect na patayin si Master? Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Mabuti na lang at nagtagumpay si Master na tumakas. Malabo pa rin ang kanyang isip. Malalim na nag-iisip, bumaba sa isang palengke. Pagbalik ko sa sekta, kailangan kong tingnan kung kumusta si Master. Ang ingay sa ibaba ay nakaagaw ng pansin ni Austin Cloud. Nakita niya ang maraming tao na nakapila ng mahaba. Nalito siya. Hindi kaya, napakaraming tao. Nagbebenta ba ng libro dito? Sumigaw ang tindero. Susunod. Ang mga nakabili ng libro ay masayang nagsisigawan. Napakabuti. Nakabili na. Pumila rin si Austin Cloud para bumili. Sa gitna ng maraming tao. Nawawalan ng pag-asa. Hanggang kailan kaya ako pipila dito? Kahit hindi pa nababawasan ang mga nakapila. Inanunsyo na ng tindero ng libro. Ito na ang huling kopya. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao. Ano? Ubos na. May umiiyak. Nagrereklamo. Maghapon akong pumila. Bamantong hininga ang isa pa. Tara na. Tara na. Si Austin Cloud ang mapalad na nakabili ng huling kopya ng libro. Nasiyahan siya sa harap ng mga taong nanghihinayang sa likuran. Pag-abot niya ng kamay para kunin ang libro. Naisip niya, napakabuti. Hindi masama ang swerte ko. Biglang isang kamay ang dumampi sa libro bago siya. Nagulat siya. HMPH. Iyon ay isang magandang babae. Ang pangalan niya ay Luna Vu. Pareho nilang inilagay ang kamay sa libro. Naglalabas ng matinding killer intent. Nagpakita ng kaakit-akit at mayanhing anyo si Luna Vu para kumbinsihin si Austin Cloud. Gwapong fellow Taoist, maaari mo bang ibigay sa akin ang huling kopya na ito? Ngunit hindi siya natinag. Bagkos ay matigas pang sinabi. Hindi pwede. Mabilis siyang lumingon sa tindero. Nagtanong, babayaran ko ng doble. Pwede ba? Nagpalito ito sa lalaki. Pagkatapos ay nagbago siya ng tono. Mayabang na sinabi, sa panaginip mo, hindi ako nagkukulang ng kaunting pera. Pareho silang matigas na nagsalita ng malakas sa tindero. Akin ang libro. Nagpapawis ang tindero. Pinayuhan niya silang dalawa dahil ayaw niyang magkaroon sila ng alitan habang mainit ang ulo nilang nagtitinginan. Dalawang fellow Taoist, kung may problema, pag-usapan ninyo ng dahan-dahan. Huwag kayong mag-away. Nagpatuloy siya sa pagmumungkahi ng ibang solusyon. Talagang isa na lang ang kopya ng libro. Bakit hindi kayo mag-usap? Ang sinabing ito ay nakaagaw ng pansin ni Luna Vu. May naisip siya. Itinukod niya ang kamay sa mesa. Interesadong nagmungkahi. Kung ayaw mong magbigay, gamitin natin ang isang patas na paraan para malaman kung sino ang mananalo. Agad na sumagot si Austin Cloud. O, mangangahas akong magtanong. Anong paraan ang gusto mong gamitin? Naghagis ang kanyang kamay ng mga bloke ng spiritual energy na may larawan ng gunting. Bato, papel, malinaw na sinasabi. Bato, papel, gunting. Nagtanong si Austin Cloud. Kung gagamitin ang divine sense para hulaan. Malalaman agad. Kailangan pa bang laruin? Ipinaliwanag niya. Ito ay espesyal na spiritual energy na pinino ko mula sa Divine Mechanism Sect. May bisa itong pigilan ng Divine Sense Induction. Maaari lamang itong tingnan gamit ang mga mata.
Pagkatapos ay nagmungkahi, gagamitin natin ang spirit object na ito para magbato. Papel, gunting. Sa ganitong paraan, magiging ganap na patas. Para patunayan ang kanyang sinabi. Ginamit niya ang divine sense ngunit hindi niya makita. Walang duda sa kanyang puso. Tunay ngang hindi magagamit ang divine sense para manghula. Kinuha niya ang maliliit na bloke. Naisip niya, mukhang wala namang problema. Nagsalita siya, magsimula na tayo. Nagtakda siya ng patakaran. 3 laro, panalo ang 2. Pumayag din si Austin Cloud. Sige, sa kanyang isip, sa unang laro, gunting ang ilalabas ko. Subukan natin ang swerte. Nagbilang si Luna Vu. 3, 2, 1. Itinaob nila ang mga bloke. Masaya siyang humiling. Habang si Austin Cloud ay tila hindi gaanong kumpiyansa. Pakiusap, 2 fellow Taoist, tulungan ninyo kaming itaas ang Jade. Pumayag silang 2. Sige, sige. Nang itaas ang bloke ni Austin Cloud ay bato. Habang ang sa kanya ay papel. Mula doon, lumikha rin ito ng 2 magkasalungat na ekspresyon. Masayang tumalon siya. Tingnan mo, panalo ako sa unang round. Medyo nagduda si Austin Cloud. Ngunit hindi gaanong mahalaga. Ang Jade ay hindi pa nagagalaw ng sinuman. Dahil ba sa malas ko? Inilagay niya ang bloke sa mesa. Nagmungkahi. Ulitin natin. Pagkatapos ay kinuha ang pagkakataong itaas. Ako ang magtataas. Ang resulta, si Luna Vu pa rin ang nanalo. Na nagpadismaya sa kanya at napahawak siya sa sarili. Kinuha niya ang libro. Tumatawa. Nagsasalita ng may pang-aasar. Hihi, mukhang panalo na naman ako. Maganda ang swerte ko. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala si Austin Cloud na natalo siya. Nanginginig, hindi makatayo ng tuwid. Nakita ng 2 tindero ang kanyang kalagayan. Kaya't nag-aalalang nagtanong, Fellow Taoist, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong naming makipag-ugnayan sa iyong sekta para sunduin ka? Tama, huwag kang bumagsak dito sa amin. Ha? Kailangan na naming magligpit ng paninda para umuwi. At siya naman, masayang kamakaway. Palem na, fellow Taoist, dahil nawalan ng paboritong nobela. Medyo dismayado siya. Lahat ng kailangang suriin kanina. Nasuri ko na lahat, walang butas. Napakaraming pagsisikap ang ginugol. Ang limitadong edisyon ng nobela ay inagaw pa ng iba. Kahit ganoon, naglalakad pa rin siyang walang patutunguhan sa kalsada. Hayaan na, hayaan na. Nakapunta na rin naman. Maglakad-lakad muna. Malapit nang mahinog ang tsaa sa kanyang tirahan. Kailangan kong maghanda ng ibang dahon ng tsaa para sa sect master. Madilim na. Naiinis na naglalakad si Austin Cloud sa mga bubungan. Nakabili na rin ng sapat na tsaa. Wala na ring gagawin dito. Umuwi na lang kaya ako. Biglang may narinig siyang nag-aaway. Siguradong nandaya siya. Nakaagaw ito ng kanyang pansin. HMPH. Nagpatuloy ang pag-aaway. Nandaya ng ano? Hindi ba't sinuri ninyo na? Nakatayo si Austin Cloud sa isang malapit na bubungan. Nakatingin sa ibaba, may 2 lalaki at isang babae. Malakas na nagsalita ang lalaki. Kung gayon, ipaliwanag mo nga kung bakit palagi kang nananalo. Ibalik mo sa amin ang spirit treasure at pills. Hindi rin nagpatalo ang babae. Hindi ba pwedeng swerte lang ako? Sumagot ang isa pa. Swerte. 20 beses mo kaming tinalo dito. Mukhang hindi lang ito simpleng swerte. Kaya pala, hindi pala estranghero kundi si Luna Vu. Nangangatwiran siya. Ito ay tinatawag na ang bawat tao ay may kanyang tadhana. Tungkol naman sa inyong 2. Siguro dahil sa dami ng masasamang ginagawa ninyo kaya bumaba ang langit para parusahan kayo. Ang 2 binatang iyon ay sina Byron at Moyon. Nagalit sila. Hindi gumagawa ng mga kalokohang ganyan ang langit. Patuloy pa rin siyang tumatanggi. 2 fellow Taoist, bago tayo magbato. Papel, gunting. Malinaw nating sinabi na kailangang sundin ang patakaran. Pagkatapos magsalita, biglang tumalikod si Luna Vu at tumakbo. Kaya't mahaba pa ang 5 panalo. Hanggang sa muli, nagulat ang 2. Ginamit ni Moyon ang kanyang lakas para lumikha ng mga aipo-aipo ng apoy. Tumigil ka. Hindi ka pwedeng umalis. Nagkonekta ang mga ito. Bumuo ng isang kamay. Dinakip si Luna Vu. Napansin niya ito. Biglang napagtanto. Ano? Gitnang antas ng Purple Mansion Realm. Lumingon siya. May nakita. Biglang iwinagayway ang kamay. Malakas na tumawag. Kuya. Nagulat ang 2 magkapatid.
HMPH. Dahan-daang bumababa si Austin Cloud sa lupa. Malakas na tumawag ng tulong si Luna Vu. Kuya, tulungan mo ako. Nagtatakang tinanong siya ni Byron. Sino ka? Kahit galit na galit ang mukha ni Austin Cloud at puno ng killer intent. Pilit pa rin siyang umaarte. Kuya, gusto nilang gumawa ng masama sa akin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nahihiyang nagpaliwanag sila. Kailan kami gumawa ng masama sa iyo? Ngunit agad ding nagtanong kay Austin Cloud. Ikaw ba ang daw kompanyon niya? O senior brother? Babalaan kita. Kung gusto mo siyang tulungan. Hindi pa sila tapos magsalita. Matigas nang tumanggi si Austin Cloud. Dalawang fellow Taoist. Hindi kami magkakilala. Nagkataon lang na dumaan ako. Ipagpatuloy ninyo lang. Hinding-hindi ako manggugulo. Nag-aalalang pinagpapawisan si Luna Vu. Kumikindat. Nagkukunwaring inosente. Kuya, napakawalang puso mo. Nakalimutan mo na ba ang ating di sinasadyang pagkikita? Habang lalo siyang nagsasalita, lalong nagiinit ang ulo ni Austin Cloud. Iyon ay bato, papel, gunting lamang. At natalo kita. Hanggang dito, napagtanto na rin ng dalawang magkapatid. Kaya pala, bukod sa amin, marami ka pa palang niloloko. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ibalik mo lahat ng bagay na niloko mo. Patuloy pa ring humihingi ng tulong si Luna Vu. Kuya, tulungan mo ako. Nakatayo siya sa likuran. Tuwang-tuwa, nakangiti, pakiusap. Dalawang fellow Taoist, lakasan ninyo ng kaunti. Gusto ko ring mabawi ang aking nobela. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, sinabi niya, kung hindi mo ako tutulungan, pagkatapos ay itinaas ang libro. Binabantaan si Austin Cloud. Ngayon, pupunitin ko ang librong ito. Ang bantang ito ay nakaapekto kay Austin Cloud. Galit na galit pa rin ang dalawa. Nagpas siyang gumamit ng dahas. Ano? Ayaw mong uminom ng alak na pang-anyaya. Gusto mong uminom ng alak na pang-parusa. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Lumikha sila ng isang malaking kamay na may mga kuko. Inatake si Luna Vu. Ngunit biglang isang ibang puwersa ang sumire dito. Nakatayo siya sa panig ni Luna Vu para protektahan siya. Nagtataka si Mo yun. Ano? Ang aking divine ability ay nasira sa isang iglap. Nagalit si Byron. Kinu-question si Austin Cloud. Hoy, hindi ba't sinabi mong hindi ka makikialam? Napilitan din siya kaya't nag-alinlangan siyang iligtas siya. Sumagot, paumanhin. Nagbago ang sitwasyon. Pakiusap. Dalawang fellow Taoist, palampasin ninyo na ito. Pagkatapos siyang iligtas, lumingon siya. Masungit, libro. Ibigay mo sa akin. Ngunit niloko na naman siya nito. Salamat. Ha, ang inosenteng pangalan. Alam niyang naloko siya. Mabilis niyang hinawakan siya. Ngunit naging hangin na siya. Ano? Hindi niya ito mahawakan. Lumipad palayo ang asol na hangin. Nag-aapoy siya sa galit. Tumatawa. HMPH, HMPH, HMPH. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang umalis. Hinabol siya. Kahit nakaalis na, hindi pa rin nawawala ang kanyang madilim na aura. Nagulat ang dalawang magkapatid. Iniisip, saang sekta kaya galing ang cultivator na ito? Nakakatakot ang kanyang aura. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatulala, napagtanto nila, teka, nasa babaeng iyon pa rin ang ating mga treasure. At agad ding naghanap, nag-usap na habulin ang asol na hangin. Lumipad ang asol na hangin papunta sa isang gubat. Dito, bumalik na sa normal si Luna Vu. Mayabang siya. Hay. Mabuti na lang at hindi masama ang natutunan kong escape technique. Pinupuri ang sarili. Isang malakas na hangin ang lumitaw. Na nagpagulat sa kanya. HMPH. Iyon pala ay si Austin Cloud. Mabilis siyang nakahabol. Ngayon ay nasa harap na niya. Tinanong niya, nang ahas kang lokohin ako. Nagulat siyang sumigaw. Ha, agad siyang tinapak sa acupoint. Sinelyuhan ng spiritual energy. Ikaw, nanginginig siya sa galit. Sumisigaw. Sinelyuhan mo ang aking spiritual energy. Itinaas niya ang kamay. Binuhat si Luna Vu gamit ang dalawang kamay. Naiinis. Gustong linawin ang lahat. HMPH, HMPH. Magaling ka. Saang sekta ka galing? Nahihiya siya. Bibitawan mo ako. Ngumiti siya ng tuso para takutin siya. Sumama ka sa akin. Haharap tayo sa City Lord ng Cloudheart City. Nang ahas kang manloko ng iba. Ayon sa batas ng Immortal Sect Cultivator. Kapag sinelyuhan ng iyong spiritual energy,
Kailangan mong maglinis ng kulungan ng baboy sa loob ng 7 araw. Nang marinig iyon, namutla siya sa takot. Ikaw. Nagpumiglas ang kanyang mga paa. Sumisigaw. Nang ahas ka. Dumating sina Moyon at Byren. Nakita ang eksenang ito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nakatayo lamang sa isang tabi. Hindi makaimik. Walang nagpapatalo sa dalawa. Nag-aaway pa rin. Nagsalita si Austin Cloud. Kung gusto mong patawarin kita, pwede rin. Ibigay mo ang libro. Ang pangalan mo. Galit si Luna Vu. Hindi marunong magmahal ng bulaklak at jade. Sa hinaharap, siguradong magiging single ka habang buhay. Pagkatapos, kinuha niya ang libro mula sa kanyang damit. Ibinigay sa kanya. Nagbigay siya ng kondisyon. Bilisin mo. Alisin mo ang selyo sa aking spiritual energy. Nakuha ang gusto niya. Agad niyang inalis ang selyo para sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ang spirit stones. Inihagis sa kanyang kamay. Sinasabi, itong spirit stones, kunin mo. Ituring mo na lang na binili ko ito mula sa iyo. Hindi siya pumayag. Nagmaktol. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Talagang nagtataka ako. Paano ka nandaya sa bato? Papel. Gunting. Nang marinig iyon ni Luna Vu, nagalit siya. Hindi ako nandaya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kaunti lang, pagkatapos ay tumahimik siya. Na nakaagaw ng pansin ng lahat. Ngunit pagkatapos ay sumagot siya. Gumamit lang ng kaunting spell. Nasira ang inaasahan ng dalawa. Tumutol. Malinaw na pandaraya iyan. Nagtanong pa rin si Austin Cloud. Oh, anong spell? Naglabas siya ng isang blokeng hugis martilyo. Nang dumampi ang kanyang daliri dito. Naging blokeng gunting ito. Mula sa malayo, pinuri ni Moyon. Ang spell na ito ay hindi naglalabas ng spiritual energy. Napakagaling. Naintindihan ni Byren. Hindi nakapagtataka kung bakit kami natalo. Sa spell na ito, maaari niyang baguhin ang aming mga baraha anumang oras. Marami pa ring tanong sa isip ni Austin Cloud. Noong naglaban tayo sa ikalawang beses, ako ang unang nagtaas ng aking jade. Bakit nanalo ka pa rin? Ako ang naglabas ng baraha. Paanong mababago mo ito para sa akin? Comandat siya. Inilagay ang bloke sa bibig. Kalmadong sinabi, binago ko lang ng kaunti ang persepsyon. Hanggat nakikita mo ang resulta na talo ka. Lahat ng imaheng nakikita mo ay magbabago. Nagulat ang lahat. Pagbabago ng persepsyon. Ang pagbabago ng persepsyon ang pinakamataas na pamamaraan sa spells. Ang kakayahang ito ay may kinalaman pa sa batas ng karma. Ito ay ang lakas ng konsepto. Nahulaan ni Byren na hindi ordinaryo ang pagkatao ni Luna Vu. Sino ka ba talaga? Mayabang niyang ipinakilala ang sarili. Once in Heavenly Palace, Luna Vu. Nang makitang hindi normal ang itsura ni Moyon, tinanong niya, Senior Brother, anong puwersa ang Once in Heavenly Palace? Sumagot si Moyon, isang sinaunang sekta na kilala sa galing sa spells. Noon pa man ay namumuhay ng hiwalay sa mundo. Kahit hindi sumali sa alyansa, ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos, nag-abot sila ng kamay, nagpakilala. Ako ay isang core disciple ng Cloudheart Sect. Si Moyon. Ito ang aking junior brother. Si Byren. Miss Luna. Hindi ko inaasahan na isa ka palang disipulo ng Once in Heavenly Palace. Hindi nila inaasahan na ibibigay nila sa kanya ang lahat ng nakuha niya sa kanila. Na nagpaduda sa kanya, ang mga treasure na kinuha mo kanina, hindi na namin babawiin pa. Senior brother at ako, sa pagkakataong ito, nag-alok si Moyon na hikayatin si Luna Vu. Ngunit maaari ba naming imbitahan si Miss na sumama sa amin sa Heart Mountain Range para maghanap ng secret treasure? Kung makaharap ng panganib, malaki ang maitutulong ng iyong spells. Tila napansin ni Austin Cloud ang kanyang sinabi. At siya naman ay mukhang interesado. Secret treasure. Walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang pumayag. Sige, ilang araw na ang nakalipas. Sa malalim na bahagi ng Cloudheart Mountain Range, may bumagsak na pulang liwanag. Puno ng spiritual energy. Malamang na isang napakabihirang secret treasure ang lumitaw. Narinig ni Austin Cloud ang usapan. Hindi sinasadyang sinulyapan sila. Masigasig pa rin silang nagpapalitan ng usapan. Ang Cloudheart Mountain Range ay napakaliko-liko. Ngunit alam namin ang tinatayang lokasyon nito. Bakit hindi tayo magtulungan para hanapin ito? Kung maraming secret treasure, hahatiin natin ng pantay-pantay. Kung isa lang ang secret treasure, kung sino ang unang makarating.
Sa kanya ito mapupunta. Pwede ba? Naalala ni Austin Cloud ang nakaraan. Nagduda siya sa pulang liwanag noon. Ngunit mabilis ding iwinaksi ang pag-iisip. Hindi kaya iyon ang dalawang demonic embryo. Inilagay niya ang kamay sa noo. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Paanong magkakataon ng ganyan? Dito. Tapos na silang mag-usap. Pumayag si Luna Vu. Sige, sasama ako sa inyong dalawa. Masayang-masaya si Moyon. Napakabuti. Nag-alok din siya kay Austin Cloud. Kung gayon, paano itong si Fellow Daoist? Ngunit malamig lamang siyang sumagot. Austin Cloud. Sinubukan niyang alamin. Fellow Daoist Austin. Ano sa tingin mo? Ang secret treasure na iyon. Hindi masama ang lakas. Isang bihirang treasure iyon. Iwinagayway niya ang kamay. Tumatanggi. Hayaan na. Wala akong interes. Naisip niya. Hindi madaling makakuha ng pahinga. Anong klaseng paglalakbay sa gubat ito? Mas mabuti pang gugulin ang oras na iyon sa pagpunta sa lungsod. Magpalipas ng gabi, basahin ang buong bagong volume ng Junior Sister. Matigas siyang nagpaalam. Pagkatapos ay mabilis na nawala. Mga kasama, Polem. Hindi pa natatapos ni Byron ang sasabihin. Nakita ni Luna Vu ang kanyang walang interes na kilos. Nagpakita ng pagkainis sa mukha. Nawalan ng gana. HMPH. Huwag kang mag-alala. Siguradong babalik siya para hanapin tayo. Sa isang lugar kung saan nasunog ang mga puno. Ang lupa ay tuyo at baog. Isang lalaki ang lumitaw doon. Nang makita ang nagniningas na sibat na nakatusok doon. Tumawa siya. HMPH, HMPH. Natagpuan ko na. May ngiting tuso. Nagsalita. Demonic embryo. Isang demonyong hayop na puno ng sama ng loob ang mabangis na umungol. Mabilis itong sumugod para sakmalin si Luna Vu. Hindi siya tumakbo o nagdepensa. Nakatayo lamang. Nang sakmalin siya ng demonyong hayop. Ginamit niya ang kanyang spell. Naging hangin para mawala. Sumablay ang sakmal ng demonyong hayop. Biglang huminto. Tumalon siya. Bumalik sa normal. Nagbigay ng senyales. Ngayon na. Nang matanggap ang senyales. Agad na umatake si Moyon gamit ang kanyang teknik. Ghost Claw. Hindi nakakilos ang demonyong hayop. Lumingon. Ngunit huli na. Agad na ginamit ni Byron ang Ghost Lock 9 Shadows. Dahil sa malakas at sunod-sunod na atake. Hindi na nakalaban ang demonyong hayop. Kaya't natambay ito. Pinuri ni Byron si Luna Vu. Miss Luna, ang iyong divine ability, Flower Water Moon, ay napakalakas. Sumingit din si Moyon. Tama. Itong demonyong hayop na nasa gitnang antas ng Purple Mansion Realm. Kung lalabanan natin ito ng harapan, malamang aabutin tayo ng kalahating araw. Mayabang niyang pinaikot ang buhok. HMPH. Natural lang iyon. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paghahanap ng secret treasure. Sige, ipagpatuloy na natin ang pag-alis. Pagkalipas ng ilang sandali, si Luna Vu na nasa likuran ng dalawa ay may naramdamang hindi tama. Sinabi niya. Mahigit 1 oras at kalahati na tayong naglalakad sa Cloudheart Mountain Range. Sigurado ba kayong nandito talaga ang secret treasure na iyon? Tiniyak ni Moyon. Huwag kang mag-alala. Ayon sa aking alaala, ilang milya na lang. Makakarating na tayo sa lugar kung saan bumagsak ang pulang liwanag. Pagdating sa lugar ng pulang liwanag, lumitaw sa paligid nito ang mga itim na enerhiya na parang sama ng loob. Tila sinisipsip nito. May isang taong tumatawa ng malupit. HMPH, 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 HMPH. Sipsipin mo. HMPH, HMPH. Sipsipin mo. Ang boses na iyon ay kay Evil Cloud Ancestor. Nagpaplano siya. Sa bilis na ito, pagkalipas ng ilang oras, maaari nang mag-evolve ang demonic embryo. Umupo siya sa harap ng pulang liwanag. Tinutulungan itong sumipsip. May binanggit siya. Ang kagalang-galang na iyon ay siguradong matutuwa. Bigla siyang nakaramdam ng paggalaw ng spiritual energy. Nag-aalala siyang lumingon. Nagmamasid. May dumating. Gamit ang kanyang mga mata. Ginamit ni Evil Cloud Ancestor ang opening eye technique. Nakita niya ang grupo ni Luna Vu. 2 disipulo ng Cloudheart Sect. At isang babaeng cultivator. Tumayo siya. Nag-iisip ng paraan para itago ang pulang liwanag. Kung matuklasan nila ang demonic embryo. Ipaalam sa Cloudheart City. Malaking problema. Sa 3, ang pinakamataas na cultivation ay nasa 3 antas lamang ng Purple Mansion Realm. Habang nag-iisip,
May kinuha siya mula sa kanyang sarili. Ngunit bilang disipulo ng sekta, kahit papaano ay may dala silang treasure para ipatawag ang blood plot. Natatakot akong hindi ito malilinis ng maayos. Naglabas si Evil Cloud Ancestor ng isang pilak na kampana na may bakal na kadena. Naglalabas ito ng napakabigat na madilim na aura. Ngumiti siya ng tuso. Mabuti na lang at handa na ang matandang ito.